Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Hugh. Kumalat ang may itim na apoy at nilamon ang paligid ni Zufan, ngunit walang anumang nagbago. Maya-maya ibinawi niya ang mga ito. Nataranta si Chu Qingcheng. Kamusta? Nabasag mo ba ang harang? Kung may harang man. Napakunot noo si Zufan. Hindi ito mukhang barrier o ilusyon. Kung ganoon iyon, matagal nang sinunog ng thunder flame ko. Nag-alinlangan si Chu Qingcheng. Napakakakaiba, parang imposible. Tinanong ka ba ni Sir Shuijing ng kung ano, Qingcheng? Tanong ni Zufan. Nag-isip sandali si Chu Qingcheng bago tumango. Sumumpa siya sa kanyang Dao Heart na walang barrier at walang formation dito. Sinabi rin niyang hindi siya ang pumipigil sa akin, kundi ang sarili kong puso. Ang puso ang nakakulong sa sarili. Naglakad-lakad si Zufan habang malalim ang iniisip. Ang tao ay naliligaw ng sarili niyang mga pagnanasa. Dahil dito, hindi niya makita ang tunay niyang sarili. Kapag naalis ang mga pagnanasang iyon at luminaw ang puso, saka lamang makikita ang katotohanan. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang mga mata. Napatingin si Chu Qingcheng sa kanya nang may pagtataka. Biglang kumalat ang mga alon sa paligid ni Zufan. Para bang ang buong espasyo ay nagkaroon ng mga alon at ang realidad mismo ay nagsimulang mabaluktot, pati ang sarili niyang anyo. Tulalang nakatingin si Chu Qingcheng. Bigla siyang hinawakan sa kamay ni Zufan at hinila palayo. Natisod siya sa lakas ng paghila, ngunit nang makabawi siya at tumingala, natigilan siya. Wala na ang lambak. Naglaho ang talon at ang pavilion. Sa halip, nasa harap sila ngayon ng isang simpleng bakuran, may maliit na bahay at isang silid sa gilid. Napalunok si Chu Qingcheng. Ito ang lambak na hindi mo malabasan. Ngumiti si Zufan. Sa katotohanan, isa lamang itong maliit na bakuran. Paulit-ulit ka lang umiikot dito. Kahit saan ka pumunta, may kapangyarihang nililinlang ang iyong pandama. Dahil hindi mo yon mabasag, hindi ka makaalis. Napasinghap si Chu Qingcheng. May ganitong klaseng kakayahan. Pero paano mo ito nabasag? Nagliwanag ang kanang mata ni Zufan. 3 gintong singsing ang umikot rito. Marahil pareho kami ng kakayahan ng gumawa nito. Unti-unting naglaho ang mga gintong singsing habang marahang tinapik ni Zufan ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, muling tumugtog ang isang zither. Namutla si Chu Qingcheng at agad na kumapit kay Zufan. Siya. Si Shuijing. Siya ang nagkulong sa akin. Ayos lang. Mahinahon ang tinig ni Zufan. Kung ano ang dapat mangyari. Inakay niya si Chu Qingcheng patungo sa pinanggagalingan ng musika. Sa likuran ng bahay, nakita nila ang isang binatang nasa 20 taong gulang na tahimik na tumutugtog ng zither. Sa takot, nagtago si Chu Qingcheng sa likod ni Zufan. Samantalang yumuko naman si Zufan. Binabati ko kayo, Sir Shuijing. Hindi tumigil sa pagtugtog si Shuijing. Bahagya siyang tumingin kay Zufan. Sa mga taong lumipas, mas lumawak ang iyong puso at pag-unawa. Napalaya mo agad ang sarili mo mula sa tanikala ng iyong puso. Napakaganda. Ngumiti si Zufan. Masyado ninyo akong pinupuri, sir. Malayo pa ang aking lalakbayin. Hindi ko man lang napansin kung kailan nyo pinakialaman ang aking puso. Kayo ang tunay na dalubhasa. Tumawa si Shuijing. Hindi ka na tulad ng dati. Wala na ang kayabangan mo. Tunay kang nagbago. Tumango siya at tumigil sa pagtugtog. Ikinaway niya ang kamay patungo sa chessboard. Matagal na mula noong huli tayong naglaro. Hayaan mong makita ko kung gaano ka naumunlad. Kung mamarapatin nyo. Umupo si Zufan. Umupo rin si Chu Qingcheng sa tabi niya habang pinagmamasdan ang misteryosong ngiti ni Shuijing. Isa-isang bumagsak ang mga piyesa ng chess. Mahigit 1 oras silang naglaro hanggang sa maging masalimuot ang laban. Tahimik na nagsalita si Shuijing habang inilalagay ang puting piyesa. Mas kalmado ka na ngayon. Nawala na ang iyong pagiging padalos-dalos. Tumango si Zufan at naglagay ng itim na piyesa. Hindi ko malilimutan ang itinuro ninyo. Hindi mahalaga ang pansamantalang tagumpay o kabiguan. Ang mahalaga ay makita ang mas malaking larawan. Hindi mo lamang iyon isinapuso.
Tumingin si Shuijing sa kanya. Mas lalo mo pa itong pinalawak. Ibang-iba ka na ngayon. Dahil yon sa inyo, sir. Sayang lamang Napabuntong hininga si Shuijing. May isa ka pa ring kahinaang hindi nawala. Tumingin siya ng diretsyo kay Zufan. Mahilig ka pa ring magsugal at umasa sa mga pakana. Napakadelikado niyan para sa isang malaking manlalaro. Habang mas mataas ang inaakyat mo, mas tuso rin ang magiging mga kalaban mo. Kapag lagi mong iniisip na mas matalino ka kaysa sa iba, inilalantad mo lamang ang sarili mong kahinaan. Pak! Malakas niyang ibinagsak ang isang piyesa. Maraming piyesa ni Zufan ang naalis. Halata na ang magiging resulta. Dumilim ang mukha ni Zufan. Tama kayo, sir. Nagsimula akong isang hamak na walang laban sa mga tunay na makapangyarihan. Ngunit bakit niyo pa rin ako pinapansin? Bakit niyo pa ako ginugulo? Heavenly Sovereign. Nanatiling kalmado si Shuijing. Sa wakas nalaman mo rin. Napasinghap si Chu Qingcheng. Heavenly Sovereign. Ang pinakamakapangyarihan sa 10 sinaunang sovereign. Impossible. Hindi ba't lahat sila ay namatay? Kahit ang Nether Sovereign ay isa na lamang ligaw na kaluluwa sa Nether Sea. Paano pa mabubuhay ang Heavenly Sovereign? Bahagyang umiti si Shuijing. Bumagsak nga silang lahat. Ngunit paano mo nasabing tiyak na buhay pa rin ang Heavenly Sovereign? Sumagot si Zufan. Mula nang makuha ko ang Divine Eye of the Void ninyo, lagi akong may pangamba. Akala ko darating ang araw na hahabulin niyo ako dahil ninakaw ko ang kapangyarihang iyon. Ngunit habang tumatagal, napagtanto kong isa lamang itong malaking entablado. Isa-isa kong nakilala ang iba pang sovereign at lahat sila ay nagturo sa akin. Hindi ako naniniwalang espesyal ako para pag-ukulan ng pansin ng napakaraming dakilang nilalang. Kaya naisip kong baka may mas malaking plano sa likod ng lahat ng ito. Tumango si Shuijing. Magpatuloy. Nagpatuloy si Zufan. Ang 8 taong iyon kanina ay tiyak na mula sa mortal domain. Nararamdaman ko ang aura ng mga sagradong espada sa kanila. Noong makita ko sila, inakala kong katapusan ko na at haharap ako sa inyo upang patayin niyo ako. Ngunit nang malaman kong mga tauhan niyo sila naging malinaw ang lahat. Tinitiyak kong kayo ang Heavenly Sovereign. Hindi niyo ako gustong patayin. Gusto niyo akong gamitin. Kung hindi, bakit niyo pa ako iniligtas noon at ginabayan sa demonic path? Palakpak! Nagpalakpak si Shuijing. Maganda ang paliwanag. Ngunit nakasalalay lamang iyon sa paniniwalang ako nga ang Heavenly Sovereign. Paano kung hindi? Tumawa si Zufan. Kapag naglaho ang refleksyon ng buwan, ang natitira ay kawalan. At ang kawalang iyon ang landas ng void. Matagal na ninyong sinabi kung sino kayo. Hindi lang iyon nakita ng iba sa tamang pananaw. Sino ang mag-aakalang ang unang sovereign ay nagtatago ngayon bilang si Shuijing? At ang kapangyarihan ginamit ninyo upang ikulong kami ni Qingcheng sa bakuran iyon ang ikatlong yugto ng Divine Eye of the Void, Marriage World, hindi ba? Nagliwanag ang kanang mata ni Zufan. 3 gintong singsing ang muling umikot. Ngunit mahina pa rin ang aking pagkaunawa sa Void Path. Kaya ko lamang lumikha ng ilusyon sa isang limitadong lugar. Samantalang kayo na ipapasok niyo mismo ang ilusyon sa isipan ng tao. Nakatakas lamang ako dahil may kaunting pagkaunawa rin ako sa Void Path. Ngumiti ang Heavenly Sovereign. Zufan. Napakahusay ng naging paglalakbay mo sa mortal domain. Talagang humanga ako. Bahagyang yumuko si Zufan. Maraming salamat. Ngunit may isang bagay pa rin akong hindi maunawaan. Noong iniligtas ninyo ako at ginabayan sa demonic path, hindi iyon nagkataon lamang, hindi ba? Hindi ko maintindihan kung bakit kayong mga dakilang manlalaro ay interesado sa isang hamak na tulad ko. Sa gitna mismo ng pugad ng leon, buong tapang niyang itinanong iyon. Kung wala ng silbi si Zufan, kayang-kaya siyang patayin ng Heavenly Sovereign anumang oras. Ngunit ang katotohanang buhay pa siya ay nangangahulugang may halaga pa rin siya. At ngayon, iyon ang gagamitin niyang puhunan upang malaman ang katotohanan. Marami nang nakita at naranasan si Zufan. Ngunit habang mas marami siyang nalalaman, lalo lamang lumalalim ang kanyang mga tanong. At ngayon, sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ng direkta ang isa sa mga sovereign upang alamin ang buong katotohanan. Ngumisi ang Heavenly Sovereign.
Kung alam mong isa ka lamang hamak na piyesa sa laro ng mas malalaking manlalaro, dapat alam mo ring wala kang tunay na pagpipilian. Matagal ka nang ginagabayan ng hindi mo namamalayan. Ang landas na tinatahak mo hindi mo kailanman pinili. Munting kapatid ko Napakunot no si Zufan. Ano ang ibig mong sabihin? Umiling ang Heavenly Sovereign. Ang nakaraan ay nananatiling nakaraan. Hindi mo na kailangang malaman. Ngunit tandaan mo ito. Dahil inamin kong ako ang bumabay sa iyo. Mas mabuti pang sumunod ka na lamang sa agos. Malamig ang tingin ni Zufan. At bakit mo iniisip na susundin kita? Bahagyang ngumiti ang Heavenly Sovereign. Tulad ng sinabi ko wala kang pagpipilian. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chu Qingcheng. Biglang tumigas ang mukha ni Zufan. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Ay Ray! Nabiyak ang kalawakan. Isang lagusan ang lumitaw. Sa kabilang panig nito ay isang napakagandang kagubatan. Itinuro iyon ng Heavenly Sovereign. Iyan ang lugar ng kaliwanagan ng Emotion Sovereign. Pumunta ka roon. At tanggapin mo ang kanyang Sovereign Path. Natigilan si Zufan. Emotion Sovereign. Ang pinakamisteryoso sa 10 Sovereign. Halos wala nga siyang nabasang tala tungkol dito kahit sa 9 Serenity's Secret Records. Ni walang alamat man lamang tungkol sa kanya. Paano ko kukunin ang kanyang landas? Ngumiti ang Heavenly Sovereign. Magagawa mo ang hindi kayang gawin ng iba. Nakahanda na silang ipamana sa iyo ang kanilang landas. Huwag kang mag-alala. Napapikit si Zufan. Sila. Ang grupo ba ng Nether Sovereign? Ibinigay nila sa akin ang kanilang landas. Ikaw rin. Ano ba talaga ang balak ninyong lahat? Kung alam nilang ikaw ang nagsugo sa akin, ibibigay pa rin ba nila ito? Malakas na tumawa ang Heavenly Sovereign. Zufan, masyado kang maraming iniisip. Alalahanin mo ang itinuro ko. Habang mas mataas ang naaabot mo, mas nawawalan ng halaga ang maliliit na pakana. Kami, hindi nagtatago. Lahat ng galaw ay lantaran. Alam na naming lahat ang magiging hakbang ng bawat isa. Parang isang laro ng chess. Nakikita namin ang bawat piyesang gagalaw. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ikaw, Li. Isa ka pa ring piyesa sa ibabaw ng tablero. Tahimik lamang si Zufan. Sinulyapan niya si Chu Qingcheng. Nagpalitan sila ng isang tingin. Pagkatapos ay tumuloy siya sa portal. Pagpasok niya, isang paraiso ang bumungad sa kanya. Umaawit ang mga ibon. Mahinang umiihip ang hangin. Payapa ang buong kagubatan. Walang bahid ng kasamaan. Walang mabigat na aura. Walang kakaibang presensya. Perpektong lugar upang mamuhay ng tahimik. Ngunit may isang bagay na agad niyang napansin. Lahat ay may kapares. 2 paru-paro ang magkasabay lumilipad. 2 ibon ang magkasabay umaawit. 2 ardilya ang magkasamang tumatalon. Maging ang mga damo ay magkapares na tumutubo. Napangiti si Zufan. Pagkatapos ay tumingala siya. Sa langit, magkasabay na nakasabit ang araw at buwan. Talagang karapat-dapat sa pangalang Emotion Sovereign. Pati ang araw at buwan. Pinagpares niya. Tahimik siyang naglakad. Walang humarang sa kanya. Walang anumang depensa. Lubos itong kabaligtaran ng madilim na Nether Sea. Ang lugar na ito ay puro kapayapaan lamang. Habang naglalakad, hindi mapigilan ni Zufan ang mag-isip. Kung napakalakas ng Heavenly Sovereign, bakit hindi siya mismo ang pumunta rito? Bakit ako pa ang pinapunta niya? Talagang kakaiba. Sinubukan niyang unawain ang tunay na plano ng 10 Sovereign. Ngunit wala siyang napala. Kaya ipinagpatuloy na lamang niya ang paglalakad. Hindi nagtagal. Narating niya ang isang kuweba. Sa itaas nito ay nakasulat ang Cave of Emotion. Magalang siyang yumuko. Pagbati, Sovereign. Ngunit, tahimik lamang ang loob. Napakamot siya sa ulo. Wala ba siya rito? O mali ang sinabi ng Heavenly Sovereign? Magtatanong pa sana siya. Nang isang banayad na tinig ng babae ang marinig mula sa loob. Sa wakas, dumating ka rin.
Tumango si Zufan. Sa sandaling iyon, napatunayan niyang tama ang Heavenly Sovereign. Matagal na pala siyang hinihintay ng mga Sovereign. Muling nagsalita ang babae. Sino ang nagdala sa iyo rito? Tapat siyang sumagot. Ang Heavenly Sovereign. Tahimik ang babae bago nagsalita. Kung ganoon, hindi nakatakatakang natagpuan niya ang lugar na ito. Tama si Nine Serenities. Ang magiging huling mananalo ay nakasalalay pa rin sa kapalaran. Nag-alinlangan si Zufan. Kung ayaw ninyo aalis na lamang ako. Agad siyang pinigilan ng babae. Hindi. Napakatagal kitang hinintay. Hindi kita hahayaang umalis. Biglang, isang makulay na liwanag ang lumabas mula sa kuweba. Pumasok iyon sa katawan ni Zufan. At agad na nanahimik ang paligid. Napakamot siya sa ulo. Iyon na ba? Malamig ang sagot. Tapos na. Pwede ka nang umalis. Hindi makapaniwala si Zufan. Hindi niyo ako susubukin. Hindi niyo ako tuturuan. Napakadali naman yata nito. Malamig na sumagot ang babae. Nakuha mo na ang gusto mo. Umalis ka na. Napakurap si Zufan. Kakaiba talaga ang ugali. Magalang siyang yumuko. Ingat po, Sovereign. Pagkatapos ay umalis na siya. Paglabas niya sa portal, biglang nagbago ang buong mundo. Nawala ang paraiso. Nawala ang magkapares na mga ibon at hayop. Naglaho ang araw at buwan. Pinalitan ang lahat ng madilim na ulap. Humahagibis ang malamig na hangin. Nagkalat ang hindi mabilang na mga buto. Mga asong gutom at uwak ang naghahalungkat ng bangkay. Ang paraiso ay naging impyerno. Muling umalingaw-ngaw ang tinig mula sa kuweba. Kapag marunong umibig ang langit tumatanda rin ito. Ang pag-ibig ang pinaka-nakamamatay na lason sa buong mundo. Sinakop ng Heavenly Sovereign ang mundo. Ngunit bumagsak siya dahil sa aking pangakit. Mula noon, hindi na siya muling nakabalik dito. Ngayon, ipinadala niya ang iba upang kunin ang aking landas. Ibig sabihin, malapit na niya itong alisin. Wala na tayong maraming oras. Baliyuyuli. Handa ka na ba? Sa loob ng kuweba, isang malamig na babae ang tumango. Biglang napuno ng kulay rosas na liwanag ang buong kuweba. Muling nagsalita ang Emotion Sovereign. Malapit na tayong kumilos. Ngunit bago iyon, kailangan kong itanong. Ang natitira kong kaluluwa ay nabuhay lamang dahil sa aking landas. Kapag ipinasa ko ito, mawawala na ako sa mundong ito. Ngunit sa pamamagitan mo magagamit ko itong muli. Subalit kung hindi kakayanin ng katawan mo ang kapangyarihan ng isang sovereign path, maglalaho ka. Handa ka pa rin ba? Malamig ang tingin ni Baliyuyu. Hindi ba't gusto ninyong pigilan ang Heavenly Sovereign? Bakit niyo pa ako tinatanong? Mahinang sumagot ang Emotion Sovereign. Wala kaming personal na galit sa kanya. Magkaiba lamang ang aming mga landas. Hindi emosyon ang dahilan ng laban na ito. Natutuwa akong handa kang magsakripisyo. Ngunit bilang Emotion Sovereign, kailangan kong tiyakin ang iyong pasya. Sapagkat ang damdamin, mas matigas pa sa bato. Upang tunay itong maunawaan, kailangan mong maramdaman ito ng lubusan. Ipinadala ka rito ng Nether Sovereign. Naniniwala siyang kaya mo. Ngunit alam kong isang panig lamang ang iyong pag-ibig. Kung makararating man ito sa kanya, nasa iyo na yon. Bahagyang umiti si Baliyuyu. Punong-puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Alam ko. Hindi ko hahayaang mauna siyang mamatay kaysa sa akin. Boom! Biglang sumabog ang napakaliwanag na sinag mula sa kuweba. Pumasok ito sa katawan ni Baliyuyu. Nanginig siya sa matinding sakit. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Rumble! Gumuho ang buong bundok. Ang lahat sa loob ng 1,000 milya ay naging abo. Sa isang kisap mata, naglaho si Baliyuyu. Samantala, may 100 milya ang layo mula sa Mirror Moon Cottage. Ipinabaon ni Shuang-er ang mga banal na bato sa lupa.
Unti-unting nabuo ang isang napakalaking aray. Huminga siya ng malalim at gumawa ng serye ng hand seals. Seryoso ang mukha ni Li Jingxian at ng iba pa. Miss Shuang-er, talaga bang maililigtas natin si Steward Zhuo gamit ang aray na ito? Kahit si Steward Zhuo, wala ring kasiguraduhang matatalo niya si Shui Jing sa larangan ng mga aray. Paano naman ikaw, Li? Umiling si Shuang-er. Hindi ito para labanan si Shui Jing, kundi para gabayan siya. Napayuko siya. Ito ang misyong iniwan ng aking ninuno sa aming angkan. Bigyan si Big Brother Zhuo ng daan upang makatakas. Sa sandaling iyon, isang makulay na liwanag ang sumiklab mula sa katawan ni Shuang-er. Kasabay nito, isang nakakatindig balahibong aura ang sumabog. Napahinga ng malalim ang lahat sa matinding pagkabigla. Lumakad si Swordheart patungo sa matayog na bangin. Habang nakatanaw sa papalubog na araw, bahagya siyang ngumiti. Sa kanyang likuran ay tahimik na nakatayo si Swordchild, na nanatiling mapagmatsyag. Mahinang nagsalita si Swordheart sa sarili. Malapit nang matupad ang kanyang hiling. At sa wakas magiging payapa na ang mundong ito. Nanatiling tahimik si Swordchild. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Swordheart. Ano ang pangalan mo? Swordchild. Ang master mo ba ang nagbigay ng pangalang iyan? Umiling ang bata. Hindi. Ama ko siya. Tumigas ang kanyang tingin. Bahagyang napailing si Swordheart. Ganyan niya ang mga tao. Itinuturing pa nilang anak ang sarili nilang espada. Muli siyang nagtanong. Paano ka naman tinitingnan ng master mo? Diretsong sumagot si Swordheart sa sarili niyang tanong. Hindi ba't malinaw? Bilang kanyang puso. Ang espada ay sumusunod lamang sa nais ng puso. Ako ang kanyang espada. Kumikilos ako ayon sa kanyang kalooban. Iisa kami. Napangisi si Swordchild. Ibig sabihin itinuturing kanyang kapatid? Yumaling si Swordheart. Hindi. Ang magkapatid ay may magkakaibang isip. Kami ay isa lamang ang kalooban. Ang gusto niya siya ring gusto ko. Hindi tulad ng ama mo. Tinatawag kayong mga anak. Ngunit hindi ba ang pagiging magulang ay isa ring anyo ng pagkaalipin? Kailangan mong sumunod. Kailangan mong makinig. Napaka-plastic ng pagiging makatao. At napakababaw. Bahagyang umiti si Swordchild. At ano ngayon? Maaaring ginawa ka ng master mo na kawangis niya. Pero sa huli, kopya ka pa rin. Pareho kayong sumusulong. O baka naman, isa ka lamang replika. Tinatrato kami ng ama ko bilang mga anak. Pero hindi niya kami pinipilit na sundan ang kanyang landas. Ganoon din si Alliance Leader Luo. Ganoon din si Kilin. Isa lamang akong espada. Kaya sino ba talaga ang master? At sino ang alipin? Tumingala si Swordheart sa langit. Ang Heavenly Dao. Walang emosyon. Nag-iisang umiiral. Hindi nababahiran ng damdamin ng tao. Kaya nga sa 10 sinaunang sovereign, isa lamang ang tunay na langit. At siyam ang tao. Ibinahagi ng siyam ang kanilang mga landas. Ngunit isa lamang ang Heavenly Dao. Ganyan din kami. Hindi niya ako ginawang kopya. Sa halip pareho naming sinusundan ang Heavenly Dao. Ako ang kanyang espada. Ipinapakita niya sa akin ang tamang landas. Upang makalikha kami ng isang dalisay na mundo. Napakunot si Swordchild. Anong kinalaman niyan sa ama ko? Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Ngumiti si Swordheart. Malaki ang kinalaman niya. Para sa Heavenly Dao. At para rin sa sangkatauhan. Ang magiging direksyon ng mundong ito nakasalalay sa kanya. Lahat ay nasa kamay ng isang tao. Bahagya siyang tumawa. Kung magiging maayos ang lahat ngayong gabi, masasaksihan natin ang pagbabago ng kapalaran ng buong mundo. Kinilabutan si Swordchild. Hindi niya maipaliwanag ang biglang kaba sa kanyang dibdib. Hush! 2 tao ang lumapag sa kanilang harapan. Magalang silang yumuko. Ginoo. Tapos na ang lahat. Sila ay 2 sa 8 freaks.
Ikinaway lamang sila ni Sword Heart. Pagkatapos ay tumingin muli kay Sword Child. Alam mo ba kung sino sila? Dati silang pinakamalalakas na cultivator sa mortal domain. Mga taong buong buhay na hinangad ang pinakamataas na antas. Ngunit habang papalapit sila sa tuktok ni, mas lalo nilang naramdaman ang kawalan ng pag-asa. Dahil may pader na hindi nila malampasan. Hindi sila sanay mabigo. Kaya nanghina ang kanilang loob. Doon ako lumapit. Ipinangako kong tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Kaya yumuko sila sa akin. At kapag minsang yumuko ang isang tao, mahirap na siyang muling tumayo. Mahihina ang tao. Napaisip si Sword Child. Ibig bang sabihin, natuto silang lahat mula sa mga sacred weapon? Tumango si Sword Heart. Habang mas mahirap ang kapaligiran, mas lumalakas ang tao. Pagkatapos ng sinaunang panahon, wala nang lumitaw na tunay na henyo sa sacred domain. Sa mortal domain lamang may lumilitaw na isang karapat-dapat ni tuwing milyon-milyong taon. Pagkatapos ay malamig siyang ngumiti. Ngunit ano ang naging resulta? Naging mga kalahating sovereign lamang sila. Ang dati nilang matinding pagmamataas naging takot. Nagduda sila sa sarili nilang kakayahan. Kaya nagsimula silang maghanap ng ibang paraan. At sa mismong sandaling iyon, sila na rin ang nagsara ng sarili nilang pagkakataong maging sovereign. Biglang nagsalita si Sword Child. Kaya hindi sila kailanman magiging sovereign. Dahil okupado na ang upuan ng landas na yon. Yumaling si Sword Heart. Mali. Ang 10 landas ng langit hindi nangangahulugang hanggang 10 lamang ang maaaring umiral. Mahirap. Ngunit kung may makalikha ng panibagong landas maari rin siyang maging sovereign. Sword Child. May isang tao noon. Si Patriarch Blood Demon. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na subukan yon. Halos magtagumpay na siya. Ngunit nang malaman iyon ng mga tao naniwala silang okupado na ang lahat ng landas. Nawala ang kanilang tapang. Tatapang ka ba? Little one? Nagningning ang mga mata ni Sword Child. Puno ito ng pananabik. Ngunit tumawa lamang si Sword Heart. Maaaring hindi mo na makuha ang pagkakataong iyon. Kung mabigo ang master mo, marahan niyang hinaplos ang ulo ng bata. Halika. Panoorin natin ang kanyang huling pagtatanghal. Marahil huling beses na natin siyang makikita. Mabilis silang nagtungo sa bakuran ng Heavenly Sovereign. Naroon ang Heavenly Sovereign. Tahimik siyang nakaupo. Nakatitig sa chessboard. Punong-puno ng konsentrasyon. Sa tabi niya, palakad-lakad si Chu Qingcheng. Paminsan-minsan ay lumilingon siya sa portal. Halatang nag-aalala. Lumapag sina Sword Heart at Sword Child. Magalang na yumuko si Sword Heart. Handa na ang lahat. Ngumiti ang Heavenly Sovereign. Napakaganda. Napatingin siya kay Sword Child. Samantala, nagulat si Chu Qingcheng. Bakit ka narito? Napakadelikado rito. Hindi siya pinansin ng bata. Nasasabik niyang tinanong. Nasaan si ama? Napatingin si Chu Qingcheng sa portal. Nagpunta siya sa Emotion Sovereign. Pakiramdam ko magkaaway ang dalawang sovereign. Dahil kinakatawan ni Zufan ang Heavenly Sovereign. Baka hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Tahimik ding nag-alala si Sword Child. Biglang bumukas ang portal. Lumabas si Zufan. Napangiti sina Chu Qingcheng at Sword Child. Tumingin ang Heavenly Sovereign kay Zufan. Tulad ng sinabi ko, ibinigay sa iyo ng babaeng iyon ang kanyang landas. Napabuntong hininga si Zufan. Nakuha ko na. Ano naman ngayon ang gusto mong gawin ko? Ikinaway ng Heavenly Sovereign ang kanyang kamay. Isa pang portal ang bumukas. Sa loob nito, makikita ang Sacred Mountains. Naroon ang kanilang mga disipulo. Kasama ang 6 na Mountain Lords. Ngunit, lahat sila ay walang malay. Napakunot noo si Zufan. Malamig na nagsalita ang Heavenly Sovereign. Ikaw ang tagapagmana ni 9 Serenities. Naabot mo na ang unang yugto ng Saint Realm gamit ang Demon Transformation Art.
Ngunit malayo ka pa sa rurok. Malawak na rin ang iyong puso. Dahil sa napakarami mong sovereign path. Ang kulang na lamang ay sapat na lakas. Nanlaki ang mga mata ni Zufan. Huwag mong sabihin gusto mong higupin ko ang lahat ng lakas nila. Ngumisi ang Heavenly Sovereign. Siyempre. Kung hindi, bakit ko pa pinatigil ang pagpatay? Ang mga disipulo ng Sacred Mountains may pinakadalisay na pundasyon. Sila ang pinakamainam na pagkain para sa iyo. Mahigpit na tumitig si Zufan. Ano ba talaga ang balak mo? Bakit gusto mo akong maging sovereign? Tumawa ang Heavenly Sovereign. Isipin mong tinutulungan lamang kita. Hindi lang ako. Pati ang iba pang sovereign. Kung hindi, bakit pa nila ibinigay sa iyo ang lahat ng kanilang landas? Mariing sumagot si Zufan. Pero magkakaiba ang inyong layunin. Ngumisi ang Heavenly Sovereign. Bakit mo pa iniintindi yon? Nakalimutan mo na ba ang iyong lugar? Isa ka lamang piyesa. Wala kang kapangyarihan dito. Sumulyap siya kina Chu Qingcheng at Sword Child. Matagal na sana kitang pinakain ng napakaraming lakas. Ngunit ang sobrang pagmamadali ay nakakasira. Kaya naghintay ako. Ngayon, gagawin mo ba o hindi? Napapikit si Zufan. Malalim siyang napabuntong hininga. Pagkatapos ay gumawa ng hand seal. Unti-unting lumabas ang napakadilim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap, tinakpan nito ang buong lugar. Walang kahit sinong nakagalaw. Isa-isang naglaho ang lahat. Naging abo. Pagkatapos, bumalik ang lahat ng itim na enerhiya sa katawan ni Zufan. Ramdam niya ang napakalakas na kapangyarihang pumupuno sa kanya. Ngumisi ang Heavenly Sovereign. Pinipigilan mo pa rin ang sarili mo. Takot kang lamunin ng Demon Transformation Art. Katulad ng nangyari sa iyong disipulo. Huwag kang mag-alala. Nagkakaroon lamang ng backlash ang sinumang mahina ang katawan. At mahina ang isip. Ikaw, Li. Nalagpasan mo na ang dalawang iyon. Kaya mag-cultivate ka na. Napamura si Zufan sa isip. Lintik ka. Bigla niyang pinakawalan ang mas matinding itim na enerhiya. Sa isang kisap mata, lahat ng tao sa loob ng portal ay naging alikabok. Napaatras si Chu Qingcheng. Takot na takot siyang napatingin kay Zufan. Samantala, tumango ang Heavenly Sovereign. Ngayong may kaunting oras pa tayo. Balikan nating muli ang Heavenly Dao. Tulad noong unang panahon, ang ating huling pagtatalo. Bago sumiklab ang dakilang digmaan, nagniningning ang kanyang mga mata. Napapalibutan si Zufan ng makapal na itim na enerhiya, ngunit naririnig pa rin niya ang bawat salitang binibitawan ng Heavenly Sovereign. Nagsimulang magsalita ang Heavenly Sovereign tungkol sa pinagmulan ng mundo. Ayon sa kanya, noong sinaunang panahon, dalisay ang langit at lupa, tapat ang lahat ng nilalang, at umaapaw ang mundo sa buhay. Ngunit nang lumitaw ang sangkatauhan, nagsimulang mabahiran ang daigdig. Dahil sa kasamaan sa puso ng tao, ipinanganak ang demonic path, at mula noon ay nagulo ang balanse ng mundo. Ipinaliwanag niyang ang demonic path ay hindi likas na bahagi ng kalikasan, ito ay isinilang mula mismo sa puso ng tao. Kaya para sa kanya, ang tunay na ugat ng kasamaan ay ang puso ng tao, at kung nais linisin ang mundo, kailangang lipulin ang pinagmumulan nito. Mula sa gitna ng kanyang paglinang, sumagot si Zufan. Nakakatawa raw na pinag-uusapan nila ang pagpuksa sa demonic path gayong siya mismo ay isa sa mga naglalakad sa landas na yon. Ngunit iginiit ng Heavenly Sovereign na dahil naabot na ni Zufan ang sukdulan ng demonic path, mas nauunawaan nito kaysa kanino man ang tunay na kasamaan ng puso ng tao. Tinanong niya kung hindi ba nararapat lamang na mamatay ang buong sangkatauhan matapos ang lahat ng kanilang kasalanan. Inamin ni Zufan na tunay ngang puno ng kasamaan ng mga tao, ngunit bago pa niya maipaliwanag ang kanyang iniisip ay pinutol siya ng Heavenly Sovereign. Sinabi nitong sa mahabang paglalakbay ni Zufan bilang isang demonic cultivator, palagi itong naghahanap ng dahilan kung bakit hindi dapat lipulin ang sangkatauhan. Ngunit matapos makita ang kabutihan at kasamaan sa puso ng mga tao, dapat ay naintindihan na niyang ang sangkatauhan ay nararapat ng mawala. Kaya ayon sa kanya, dapat ay sumasang-ayon si Zufan sa kanyang layunin. Nalito si Zufan sa mga salitang iyon.
Samantala, naglakas loob si Chu Qincheng na sumagot. Sinabi niyang bagamat may kasamaan ng tao, mayroon din silang kabutihan at dangal. Hindi maaaring hatulan ang buong sangkatauhan dahil lamang sa masasamang tao. Ipinaalala pa niya na ang Heavenly Sovereign ay minsan ding naging tao. Ngunit malamig ang naging tugon ng Heavenly Sovereign. Simula nang maabot niya ang kanyang void path at maging Heavenly Sovereign, hindi na niya itinuturing ang sarili bilang tao. Isa na lamang siyang kinatawan ng Heavenly Tao na may tungkuling hatulan at linisin ang lahat ng dumi sa mundo. Idinagdag pa niyang dahil naging tao siya noon, mas alam niya kung gaano kalalim ang laso ng kasamaan sa puso ng sangkatauhan. Para sa kanya, kailangang wasakin ang mundo minsan upang muli itong maging dalisay. Habang nagsasalita siya, biglang sumiklab ang aura ni Zufan. Mabilis na tumaas ang kanyang lakas hanggang sa mid-saint stage, habang ang kanyang cultivation ay bumaba sa ika-5 antas ng foundation establishment stage. Namangha ang Heavenly Sovereign at tinanong kung bakit tila bumabalik sa simula ang cultivation ni Zufan. Ipinaliwanag ni Zufan na ito ay dahil sa True Self Art, isang cultivation technique na natutunan niya sa mortal domain. Sa sukdulan ng cultivation, kailangang bumalik ang isang tao sa kanyang pinagmulan. Ngunit sinabi ng Heavenly Sovereign na wala ni isa sa 10 sovereigns ang gumamit ng ganoong pamamaraan. Para sa kanya, ang True Self Art ay tila isang simpleng teknik na ginawa lamang para sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, hinayaan niyang magpatuloy si Zufan sa paglinang ng Demon Transformation Art dahil wala naman itong magiging epekto rito. Habang ipinagpapatuloy ni Zufan ang kanyang cultivation, ipinagpatuloy naman ng Heavenly Sovereign ang kanyang paliwanag tungkol sa tinatawag na kabutihan. Ayon sa kanya, ang kabutihan at dangal na ipinagmamalaki ng mga tao ay kadalasan ay maskara lamang upang itago ang kanilang kasakiman. Ginagamit lamang nila ang mga salitang tulad ng paglipol sa kasamaan at pagpapanatili ng katarungan bilang dahilan upang alisin ang kanilang mga kalaban o makuha ang gusto nila. Ipinaalala pa niya kay Chu Qincheng na kahit si Zufan ay minsang gumamit ng moralidad bilang sandata laban sa 8 Emperors at sa Sacred Mountains upang makuha ang suporta ng iba. Iyon umano ang dahilan kung bakit naging ganap na demonyo si Zufan, dahil lubos na niyang naunawaan ang kasamaan sa puso ng tao at natutunang gamitin iyon laban sa kanila. Gayunpaman, inamin din ng Heavenly Sovereign na mayroon pa ring ilang tunay na mabubuting tao sa mundo. Muling sumabog ang kapangyarihan ni Zufan. Umabot na siya sa late saint stage, habang ang kanyang cultivation ay bumaba pa sa ika-3 antas ng foundation establishment stage. Ngunit ayon sa Heavenly Sovereign, kahit may mabubuting tao, hindi pa rin yon sapat. Dahil sa paglipas ng panahon, ang kabutihan ay unti-unting nilalamon ng kasamaan ng mundo. Ang dating mabait ay nagiging malupit, at ang dating dalisay ay nagiging demonyo. Para sa kanya, ang kabutihan ay pansamantalang yugto lamang bago tuluyang lumitaw ang tunay na demonyo sa puso ng tao. Habang libu-libong mga saint ang nagiging abo sa ilalim ng Demon Transformation Art, tuluyang narating ni Zufan ang peak saint stage. Ngumiti ang Heavenly Sovereign habang sumisiklab ang 10 gintong singsing sa kanyang kanang mata. Sinabi niyang gaya ng nangyari noon, hindi pa rin siya kayang kumbinsihin ni Zufan. Kaya hiniling niyang tulungan siya nitong maabot ang Supreme Stage, upang magkaroon siya ng kapangyarihang wasakin ang kasalukuyang mundo at likhain itong muli. Biglang nagbago ang kalangitan. Lumitaw ang isang napakalaking mata na may 10 gintong singsing. Bumagsak ang napakalaking presyon kay Zufan hanggang sa halos hindi siya makahinga at tila dudurugin ang kanyang mga buto. Nagulat si Zufan at tinanong kung ano ang ginagawa ng Heavenly Sovereign. Ngumiti lamang ito at ipinahayag ang kanyang pinakamalakas na technique, Divine Eye of the Void, 10th Stage, Void Cave. Sumiklab ang 10 gintong singsing, at naramdaman ni Zufan na may puwersang humihila palabas sa kanyang katawan. Namula ang kanyang balat at nagsimulang tumulo ang dugo, habang unti-unting hinihigop ang kapangyarihang nasa loob niya. Kasabay nito ay narinig niya ang masakit na sigaw ni Chu Qincheng. Pinilit niyang lumingon at nakita niyang ganoon din ang sinasapit nito. May makulay na liwanag na unti-unting hinihila palabas sa kanyang katawan. Nagmakaawa si Zufan sa Heavenly Sovereign na siya na lamang ang saktan at huwag idamay si Qincheng. Ngunit kalmadong sinabi ng Heavenly Sovereign na tutuparin niya ang kanyang pangako at hindi niya papatayin si Chu Qincheng. May kukunin lamang siya rito. Isang makulay na liwanag ang tuluyang lumabas sa katawan ni Chu Qincheng at lumipad patungo sa higanteng mata sa kalangitan.
Ipinaliwanag ng Heavenly Sovereign na yon ang 9 Serenities Path na iniwan ni Zhu Fan sa loob ni Chu Qingcheng. Pagkatapos nitong mawala, nanghina si Chu Qingcheng at bumagsak sa lupa. Sinubukan siyang lapitan ni Zhu Fan, ngunit pinakalma siya ng Heavenly Sovereign. Hindi raw niya sinaktan si Chu Qingcheng, kinuha lamang niya ang Sovereign Path. Kailangan lamang nitong magpahinga. Gayunpaman, matapos niyang muling likhain ang mundo, wala siyang katiyakan kung mabubuhay pa ito. Naguguluhang tinanong ni Zhu Fan kung hindi ba dapat ang may-ari lamang ang may karapatang magpasya sa kanyang sariling Sovereign Path. Ngunit mumiti ang Heavenly Sovereign at sinabi na ang batas na iyon ay para lamang sa mga ordinaryong tao. Bilang Heavenly Sovereign, kaya niyang agawin kahit ang isang Sovereign Path gamit ang Divine Eye of the Void, 10th Stage, Void Cave. At ngayon, matapos makuha ang kay Chu Qingcheng, si Zhu Fan na ang susunod niyang target. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ngunit sa gitna nito, isang baliw na ngiti ang lumitaw sa mukha ng Heavenly Sovereign. Lalong nagningning ang 10 gintong singsing sa kanyang mga mata, habang naramdaman ni Zhu Fan ang matinding sakit na tila may sapilitang humihila sa isang bahagi ng kanyang pagkatao. Arf! Napasigaw siya habang isang makulay na sinag ang lumabas sa kanyang katawan at nilamon ng dambuhalang mata sa kalangitan. Landas ng Tyrant Emperor nakuha na. Mapanuyang umiti ang Heavenly Sovereign. Patuloy ang paghiyaw ni Zhu Fan habang sunod-sunod na makukulay na liwanag ang umaagos palabas ng kanyang katawan. Humihingal si Chu Qingcheng, pinapanood ang kanyang paghihirap ng may matinding pag-aalala. May kung anong pamilyar sa eksenang iyon. Dahil dito, mas masakit pa sa sarili niyang dinanas ang marinig ang bawat sigaw ni Zhu Fan. Lumuha siya at gumapang ng napakabagal sapagkat wala na siyang lakas. Zhu Fan. Samantala, halos mabaliw na si Sword Child sa kabustuhang tumulong, ngunit napakalakas ng kapangyarihan ng Divine Eye of the Void. Hindi man lamang siya makatayo at nanatiling nakadagan sa lupa. Ama! Yeah! Isa-isang pumasok ang mga makukulay na sinag sa dambuhalang mata. Duguan na si Zhu Fan mula ulo hanggang paa. Nang tuluyang lumabas ang huling sinag sa kanyang katawan, wala na siyang lakas kahit sumigaw. Ang huling landas ang landas ng Emotion Sovereign. Hahahan! Malakas na tumawa ang Heavenly Sovereign. Sa huli, ako ang nagwagi. Malilinis na ng Heavenly Daos ang mundo sa sangkatauhan at magiging dalisay itong muli. Galit na umumal si Sword Child. Nakuha mo na ang gusto mo. Pakawalan mo na ang ama ko. Ngumisi ang Heavenly Sovereign. Napakabata mo pa, ngunit mayroon ka ng kamalayan. Tunay kang mapagmahal sa iyong ama kahit isa siyang demonic cultivator. Ngunit nagkakamali ka kung iniisip mong nakuha ko na ang lahat. Hindi pa siya maaaring umalis. Ano pa ba ang gusto mo? Ang sukdulang anyo ng landas ng tao ang Demon Transformation Art ni Zhu Fan na umabot sa rurok. Lalong nagliwanag ang gintong mga singsing sa kanyang mga mata. Pakiramdam ni Zhu Fan ay nilalapastangan ang kanyang katawan ng libu-libong kutsilyo at matutulis na bakal. Halos lumabas ang kanyang mga mata habang rumaragasa ang dugo sa bawat sugat. Ubod lakas ang kanyang sigaw habang ang itim na enerhiya ay unti-unting lumalabas sa kanyang katawan at hinihigop ng dambuhalang mata sa langit. Ngunit hindi lamang ang kanyang kapangyarihan ang ninanakaw. Pati ang kanyang mismong kaluluwa ay unti-unting hinihila palabas. Sa wakas, tumahimik si Zhu Fan. Halos wala ng bakas ng buhay ang kanyang anyo. Galit na galit si Sword Child. Kinuha mo na ang lahat sa kanya. Bakit pati kaluluwa niya gusto mo pang agawin? Mawawasak siya at tuluyang mamamatay. Landas iyon na siya mismo ang tinahak. Kalmadong umiti ang Heavenly Sovereign habang tinitingnan ang mahina niyang kaluluwa. Munting kapatid sa huli, ako ang nanalo at ikaw ang natalo. Kung wala ka, hindi ko makakamit ang tagumpay na ito. Ikaw ang naging tuntungan ko. At bilang pasasalamat sisiguraduhin kong tuluyan kang maglaho. Paalam. Lele. Siri Ile. Sabay na sumigaw sina Sword Child at Chu Qingcheng. Ngunit nanatiling walang imik si Zhu Fan. Parang nawalan na siya ng malay. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ba ang aking nabangga para paglaruan ako mismo ng isang sovereign? Mamamatay na ako pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung bakit. Wala nang mas malas pa sa akin sa mundong ito. Ile. Biglang nanginig ang buong langit at lupa.
Umuga ang dambuhalang mata sa kalangitan, at ang mga gintong singsing nito ay bahagyang kumupas. Nakaramdam ng kaunting ginhawa ang nanghihinang kaluluwa ni Zufan. Kahit paano, nagkaroon muli siya ng lakas upang manatiling umiiral. Sa wakas ay nakatayo rin si Sword Child. Nawala ang pressure. Naningkit ang mga mata ng Heavenly Sovereign. Sino ang nangahas pumasok sa aking mundo? 12 gintong singsing ang nagningning sa kanyang kanang mata, habang kumislap naman ang lilang kidlat sa kanyang kaliwa. Mabigat ang mukha ni Sword Heart. Sino ang kayang sumalakay sa mundo ng Heavenly Sovereign? Hush! Isang pamilyar na figura ang lumitaw sa kanilang harapan. Malamig ang kanyang mga mata habang diretsong nakatitig sa Heavenly Sovereign. Yuyu! Miss Yuyu! Sabay na napabulala sina Zufan at Chu Qingcheng. Nagkaroon ng panibagong pag-asa si Chu Qingcheng. Ngunit nagtaka silang lahat. Bakit napakalakas niya? Paano siya nakapasok sa mismong mundo ng Heavenly Sovereign? Malamig na nagsalita si Baliyuyu. Hindi ako si Baliyuyu. Ako ang Emotion Sovereign. Ginagamit ko lamang ang katawan ni Baliyuyu upang iligtas sila. Tumawa nang may pangungutya ang Heavenly Sovereign. Ililigtas sila. Isa ka lamang bakas ng kaluluwa na nakikisilong sa katawan ng isang mortal. Hindi ka sapat na malakas. Ito ang aking mundo, hindi ang sayo. Ano ang magagawa mo? Wala ka nang sariling sovereign path. Sa lakas mo ngayon, isa ka lamang half-sovereign. Ngumiti ang Emotion Sovereign at tumingin sa dambuhalang mata. Sino ang nagsabing wala na sa akin ang aking landas? Naroon iyon. Tumaas ang kilay ng Heavenly Sovereign. Ang landas na inagaw ko gamit ang Void Path tinatawag mo pa rin sayo. Mas mabuti nga. Mas madali ko itong mababawi. May mapanuksong iti ang Emotion Sovereign. Heavenly Sovereign, naaalala mo ba ang pagkatalo mo noon? Kapag ang langit ay nagkaroon ng damdamin, walang anumang makakatagal laban dito. Nabighani ka ng aking kapangyarihan at sa loob ng napakahabang panahon ay hindi ka na muling lumabas sa lugar na ito. Natatakot kang mahawahan ng emosyon ang iyong Void Path at masira ang walang damdaming Heavenly Daos na buong buhay mong pinagyaman. Galit na sumigaw ang Heavenly Sovereign. Panlilin lang lamang iyon. Nangyari iyon dahil kahihina ko pa matapos labanan ng iba. Kung hindi dahil sa walang kwenta kong munting kapatid na tumulong sa iyo mula sa mga anino, hinding-hindi ka sana nagtagumpay. At ngayon, ginawa kitang isa na lamang bakas ng kaluluwa na nabubuhay dahil sa sarili mong landas. Kapag nabawi ko na ang landas na yon, wala ka nang maipagmamalaki. Kalmadong umiti ang Emotion Sovereign. Hindi ito pagyayabang. Katotohanan lamang. Ang Emotion Path ang likas na kalaban ng iyong Void Path. Kapag ang kawalan ay nagkaroon ng damdamin, hindi na ito magiging kawalan. Pinaghirapan mong alisin ang lahat ng emosyon upang makamit ang Void Path. Ngunit kapag muling bumalik ang damdamin, doon magsisimula ang iyong pagbagsak. Ngumisi ang Heavenly Sovereign. Sa pagkakataong ito, nasa akin na ang Demon Transformation Art. Buburahin ko ang iyong emosyon at ang sumpang iniwan mo sa akin. Emotion Sovereign, ikaw ang talo. Tingnan natin. Ang tanong lamang ay kaya mo ba talagang alisin ito? Biglang nagdilim ang mukha ng Heavenly Sovereign. Samantala, gumawa ng isang selyo ang Emotion Sovereign. Agad na kumalat sa buong kalangitan ang kulay rosas na liwanag. Nanginig ang dambuhalang mata at kapansin-pansing humina ang aura nito. Heavenly Sovereign. Nakuha mo ang aking landas ngunit hindi mo pa ito tunay na naangkin. Kaya ko pa rin itong kontrolin. Palalakasin ko ang emosyon hanggang sa mapasok nito ang iyong Void Path. At sisirain nito ang iyong walang damdaming Heavenly Daos. Hindi magyayari iyon. Mabilis ding bumuo ng selyo ang Heavenly Sovereign. Muling nagningning ang dambuhalang mata. Ang aking Void Path ang tunay na landas ng mundo. Hindi ito kayang dungisan. Isa ka lamang bakas ng kaluluwa na umaasa sa katawan ng isang hamak na tao. Sa loob lamang ng 1 minuto, mamamatay kayong dalawa. Mamamatay. Napatitig si Zufan kay Baliyuyu. Siya ba talaga si Baliyuyu o isa na lamang sisidlan ng Emotion Sovereign? Ngumiti ang Emotion Sovereign. 1 minuto sapat na yon. Tumingin siya kay Zufan. Pipigilan ko siya sa loob ng 1 minuto. Tumakas ka. Tumakas? Ngunit niigalaw ang sarili ay hindi na magawa ni Zufan. Ngumisi ang Heavenly Sovereign.
Mawawalan lamang ng saysay ang 1 minutong iyon. Hush! Biglang sumugod si Sword Child at sinalo ang nanghihinang kaluluwa ni Zufan. Hindi. Maraming salamat po, Senior. Hindi namin ito malilimutan ni Ama. Kahit hindi namin kayo kailanman mababayaran. Hush! Ngunit sa isang kisap mata, humarang si Sword Heart sa kanilang daraanan. Naniga si Sword Child. Alam niyang wala siyang kumpiyansang talunin ang napakalakas na kalabang nasa kanyang harapan. Mukhang wala na silang pag-asa. 2 halimaw ang kalaban nila. Kahit mapigilan ng Emotion Sovereign ang Heavenly Sovereign, wala pa rin silang magagawa laban kay Sword Heart. Lalong naging mabigat ang kanilang sitwasyon. Sword Heart, bakit mo siya pinaglilingkuran? Tanong ng Emotion Sovereign. Alam mong wala siyang puso. Ano ba ang napapala mo sa pagsunod sa kanya? Doon tuluyang naunawaan ni Sword Child kung bakit nakakaramdam siya ng matinding panganib mula kay Sword Heart. Ito pala ang dahilan. Siya ang sukdulan ng landas ng espada. Parang nakikipaglaban siya sa sarili niyang ama, isang kalabang imposibleng mapantayan. Nahulaan na iyon ni Sword Child noon pa man, ngunit nang marinig niya mismo ang katotohanan, nanlamig pa rin ang kanyang puso. Wala na, tapos na ang lahat. Kalmadong sumagot si Sword Heart. Emotion Sovereign, kami ay mga espada lamang, hindi tao. Ako ang espada ng Heavenly Sovereign, tulad ng pagiging likha ko ni Zufan. Hindi maaaring ipagkanulo ng espada ang kanyang Panginoon. Ngumiti ng mapanukso ang Emotion Sovereign. Hindi mo siya ipinagkanulo. Pero pinagkatiwalaan ka ba niya kailanman? At ang sarili mong landas? Bakit half-sovereign ka lang? Sino ang kumuha ng trono mo? Natahimik si Sword Heart. Lalong lumalim ang ngiti ng Emotion Sovereign. Natatakot ang Heavenly Sovereign na balang araw ay magbago ang isip mo, kaya inagaw niya ang iyong Sovereign Path upang madali kang mapatay kapag dumating ang araw na iyon. At pagkatapos ng lahat ng iyon, pinaglilingkuran mo pa rin siya. Hindi ba't magkaibigan kayo ni CE? Bakit siya pa rin ang pinili mo? Mahinang tumango si Sword Heart. Dahil tama ang Heavenly Sovereign. Nagbabago ang puso ng tao. Darating ang araw na madudungisan din ako. Kahit ipangako ko ang aking katapatan ngayon, hindi ko kayang tiyaking hindi ako magbabago balang araw. Kaya tama lamang na ibinigay ko sa Heavenly Sovereign ang aking landas. Iyon ang pinaniniwalaan ko. Duwag mariing sigaw ng Emotion Sovereign. Ngumisi ang Heavenly Sovereign. Matagal nang kasama ko si Sword Heart. Siya ang tanging tunay kong kaibigan. Pareho kaming naniniwala sa Heavenly Daos. Hindi mapagkakatiwalaan ang tao dahil pabago-bago ang kanilang puso. Kahit nasa akin ang kanyang Sovereign Path, walang problema. Mas mabuti nang sumunod siya sa Dao kaysa sa sarili niyang damdamin. Kapag nagbago ang puso, magdadala lamang iyon ng kapahamakan. Iyan ang dahilan kung bakit kailangang lipulin ang sangkatauhan upang manatiling dalisay ang Heavenly Daos. Humalukip-hip ang Emotion Sovereign. Hindi ka pa nananalo. Ano? Biglang. Boom! Umalinggaw ang isang malakas na pagsabog. Mula sa kalangitan, bumagsak ang hindi mabilang na mga bituin, binasag ang hangganan ng mundong nilikha ng Heavenly Sovereign at sabay-sabay na tumama kay Sword Heart. Napakunot ang noo ni Sword Heart. Mabilis niyang inilabas ang kanyang espada at hinati ang kalangitan upang salubungin ang rumaragasang mga bituin. Ngunit sa lakas ng bawat tama, nangalay ang kanyang braso. Starfall ni Sovereign yun? Gulat na bulalas niya. Nanlaki rin ang mga mata ng Heavenly Sovereign. Impossible. Matagal nang namatay si Sovereign yun. Kahit may natitirang bakas ng kanyang kaluluwa, hindi siya makakagamit ng ganito kalakas na kapangyarihan. Maliban na lang kung ngumiti ang Emotion Sovereign habang bumubuo ng isang selyo. Heavenly Sovereign, pagsisisihan mong hindi mo pinanatili kay Sword Heart ang kanyang Sovereign Path. Bilang half-sovereign lamang, hindi niya kayang salagin ang kapangyarihan ng Star Path ni Sovereign yun. Napatingin silang dalawa kay Sword Heart. Unti-unti na siyang itinutulak paatras ng bumabagsak na mga bituin. Ipinaliwanag ng Emotion Sovereign. Bawat isa sa 10 Sovereign Path ay nangangailangan ng tamang pag-isip upang magamit. Hindi sapat na angkinin lamang ito. Ang Emotion Path ay nangangailangan ng sukdulang damdamin, tunay at dalisay. Iyon lamang ang dahilan kung bakit nagagawa kong kontrolin muli ang aking landas kahit 1 minuto lang.
Napaisip ang Heavenly Sovereign. Ibig sabihin ang katawan na ginagamit mo ay may napakalalim na damdamin para kay Zufan. Handa siyang mamatay para sa kanya. Tumango ang Emotion Sovereign. Tama. Pagkatapos ay tumingin ang Heavenly Sovereign sa bumabagsak na mga bituin. Ito naman ang star path ni Sovereign yon. Ang puso ng landas na iyon ay ang pagsasakripisyo para sa lahat ng nilalang. Isang tunay na inapo lamang ang maaaring maging ganap na kaayon ng kanyang Dao Heart. Ngunit kung handa silang isakripisyo ang sarili nila alang-alang kay Zufan, magagamit nila ang kapangyarihan ni Sovereign yon sa parehong antas. Tumitig siya kay Zufan. Bakit napakaraming taong handang mamatay para sa batang ito? Ngumiti ang Emotion Sovereign. Heavenly Sovereign. Iyan ang tunay na lakas ng landas ng tao. Hindi mo kailanman mauunawaan yon, ikaw na alipin lamang ng Heavenly Daos. At isa pa napatingin siya kay Zufan. Kilala mo naman ang ugali ng iyong munting kapatid. Hindi siya katulad mo. Tumawa siya ng mahina. Mapanuyang ngumiti ang Heavenly Sovereign. Kaya nga lumihis siya sa landas patungo sa Heavenly Daos. Mas pinili niya ang landas ng sangkatauhan. Ngunit ilang segundo na lang ang natitira. Hindi pa rin kayo makakataka sa aking mundo. Talo na kayo. Muling nagliwanag ang kanyang mga mata. Bumuo siya ng panibagong selyo. Biglang nanginig ang Emotion Sovereign. Napaatras siya habang namumutla. Dumugo ang kanyang bibig, katulad ng dinanas ni Zufan kanina. Halos hindi na siya makatayo. Bata! Huwag ka nang tumayo riyan. Isama mo si Zufan at tumakas. Opo. Nagising si Sword Child sa kanyang pagkakatulala. Habang abala si Sword Heart sa pagsalubong sa mga bituin, mabilis niyang binuhat ang kaluluwa ni Zufan at tumakas. Hindi man lang sila pinansin ng Heavenly Sovereign. Sa halip, muli niyang pinalakas ang kanyang kapangyarihan at sinuntok ang dibdib ng Emotion Sovereign. Yuf! Sumuka siya ng dugo. Malakas na tumawa ang Heavenly Sovereign. Tapos na. Talo ka. At ngayon kukunin ko na muli ang aking piyesa. Ito na ang katapusan ng mga sovereign ng sangkatauhan. Nag-aalala ang Emotion Sovereign habang nakatingin sa dambuhalang mata sa kalangitan. Bigla. Hush! Isang nakakasilaw na puting liwanag ang bumagsak mula sa kawalan. Binutas nito ang hangganan ng mundong iyon at dumapo sa gitna ng bakuran. Nanlaki ang mga mata ng Heavenly Sovereign. Ano ito? Agad na sumigaw ang Emotion Sovereign. Bata! Ipasok mo ang kaluluwa ni Zufan sa liwanag. Bilis! Walang pag-aalinlangan, inihagis ni Sword Child ang kaluluwa ni Zufan sa loob ng puting sinag. Unti-unting nagkaroon muli ng anyong tao ang kanyang kaluluwa. Nagliwanag ang mga mata ni Chu Qingcheng. Iniunat niya ang kanyang kamay. Ganito rin ang ginawa ni Zufan. Ngunit bago pa sila magkahawak, unti-unting naging mumunting butil ng liwanag ang katawan ni Zufan. Nag-alala si Chu Qingcheng. Anong nangyayari sa kanya? Mahinang umiti ang Emotion Sovereign. Huwag kang mag-alala. Ito ang star path ni Sovereign yon. Ang kaluluwang nasa loob nito ay magiging isang bituin at ipapadala sa isang lugar na walang sinumang sovereign ang kayang habulin. Tumingin siya sa Heavenly Sovereign. Kaya gusto mo pa ring tumaya. Umiling ang Heavenly Sovereign. Hindi pagsusugal ito. Kaligtasan ito. Para sa akin at para sa natitirang sangkatauhan. Mabuti. Hahayaan kitang dalhin ang maliit na pag-asang iyan. Ngunit sa huli ako pa rin ang mananalo. Nasa akin na ang lahat ng kailangan ko. Ang isang sugatang kaluluwa ay wala nang mababago. Ngumiti ang Emotion Sovereign. Talaga ba? Hintayin na lang natin ang kahihinatnan. Hahahan. Unti-unti siyang bumagsak. Kasabay nito, naglaho ang kanyang katawan at naging mumunting pulang liwanag. Napabulala si Zufan. Senior, iyan ba ang sariling pasya mo o kagustuhan ni Yuyu? Mahinang nagsalita ang Emotion Sovereign. Hindi ganoon katanga ang batang iyon upang isakripisyo ang sarili para sa lalaking may ibang minamahal. Ako ang bumighani sa kanya at ginamit ang kanyang katawan. Marangal man o hindi ginawa ko ito para sa ikabubuti ng lahat. Paalam. Zufan. Naglaho rin ang katawan ni Baliyuyu at naging mga pulang sinag ng liwanag.
Kasabay nito, naging isang bituin si Zufan at lumipad sa puting liwanag. Naiwan sina Heavenly Sovereign, Swordheart, Swordchild, at Chu Qingcheng. Tahimik silang nakatitig sa pagkawala ng dalawa. Hush! Sinunggaban ni Swordchild si Chu Qingcheng at mabilis na tumakas sa siwang na nilikha ng puting liwanag, tuluyang nakalabas sa mundo ng Heavenly Sovereign. Napabuntong hininga si Swordheart. Pipigilan ko ba sila? Umiling ang Heavenly Sovereign. Hindi. Nangako akong pakakawalan ko sila. At tutuparin ko ang aking salita. Tunay akong tao sa aking mga pangako. Maya-maya'y nagtanong siya. Kasabay ba ng huling salita ng batang iyon ang paglaho ng huling bakas ng Emotion Sovereign? Tumango si Swordheart. Pero ang kanyang huling mga salita, parang mismong Emotion Sovereign ang nagsasalita. Napabuntong hininga ang Heavenly Sovereign. Walang mabuting na idudulot ang sangkatauhan. Nakaawa ang kanilang kamangmangan. Lalo lamang nitong pinatutunayan na kailangang lipulin ng Heavenly Daos ang sangkatauhan at ang kanilang landas. Tumingin siya kay Swordheart. Simulan mo na ang huling hakbang. Kapag tuluyan kong naalis ang natitirang impluensya ng Emotion Sovereign, pupunta tayo sa Heavenly Rebirth Lake. Doon natin wawasakin ang huling hadlang. At sa wakas maisisilang nating muli ang mundo. Tahimik na yumuko si Swordheart. Nauunawaan ko. Hush! Sa gitna ng kidlat, apoy, at abo, mabilis na tumatakbo si Swordchild kasama si Chu Qingcheng patungo sa kaligtasan, paminsan-minsang lumilingon na puno ng pagkalito. Kahit walang humahabol, hindi siya humihinto. Ang kaaway ay may napakalakas na kapangyarihan, isang antas na wala silang kahit kaunting pag-asang makakaligtas kung haharapin nila ito ng harapan. Sa lakas at talino, paulit-ulit silang natatalo. Isang ganap na pagkadurog. Isang himala na nakaligtas pa sila mula sa mga halimaw na iyon. Ngayon, batid niya ang tunay na kahulugan ng takbuhan sa lahat ng paraan. Anong ginagawa nila rito? Napansin ni Swordchild ang grupo ni Dan Qingshen at agad na lumapit. Bakit kayo nandito? Tumakas na kayo kung hindi mamamatay kayo. Napabuntong hininga ang iba. Anong nangyayari? Tanong ni Swordchild. Nag-set up si Miss Xuang-er ng isang aray at siya'y namatay sa loob nito, pati kaluluwa, itinuro ni Dan Qingshen ang mga sagradong bato sa lupa. Natigilan si Swordchild, namatay siya. Bakit? Sinabi niyang ililigtas niya si Steward Zhu. Naging mga makinang naliwanag siya sa loob ng aray, at nabuo ang kurtina ng liwanag sa kalangitan. Napabuntong hininga ang lahat habang itinuturo ang sinag ng liwanag sa itaas. Nanginginig si Swordchild, ang landas na nagligtas sa kaluluwa ng ama ay dahil sa kanya napakalaking sakripisyo. Pero hindi ito oras para magluksa. Lahat kayo sumama sa akin. Kapag dumating ang Heavenly Sovereign, tapos na tayo, seryosong sabi niya. The Heavenly Sovereign? Buhay pa siya, gulat ng isa. Bakit sa tingin niyo ako tumatakbo ng ganito? Sagot ni Swordchild. Pero si Steward Zhu. Mahabang kwento. Umalis muna tayo rito, sabi ni Swordchild, kailangan muna nating mabuhay para makalaban. Mag-isip tayo ng paraan pagkatapos. Naunang tumakbo si Swordchild kasama ang nanghihinang si Chu Qingcheng. Sumunod naman ang grupo ni Dan Qingshen. Sa likuran nila, kumikislap ang kakaibang aray, at ang puting ilog ng liwanag sa langit, maganda ngunit nakakakilabot. Big Brother Zhu. Isang pamilyar na tinig ang umabot kay Zufan sa gitna ng mga bituin. Pagdilat niya, puro liwanag ang nasa paligid. Nakita niya ang isang figurang nakangiti sa puting kasuotan. Xuang-er. Tumayo si Zufan at may sakit ang ekspresyon habang tinitingnan ang malaaninong anyo niya. Plano ba ito ni Sovereign yun? Tanong niya. Tumango si Xuang-er na may maliwanag na ngiti. Napabuntong hininga si Zufan, bakit mo ginawa ito? Ninuno mo siya, pero ito ay labanan ng mga sinaunang eksperto. Nakatingin sila sa akin at hindi ako makakatakas, kaya bakit ka pa naging isa sa mga piyesa nila? Hindi. Gusto ko ito, sagot niya. Gusto mo? Napatigil si Zufan, sa katumango, ang Yun Clan ay laging inuuna ang tao. Sinabi sa akin ng Heavenly Sovereign na gusto niyang muling likhain ang mundo. Xuang-er, hindi mo hahayaang magdusa ang lahat para roon. Pero sulit ba ang pagsasakripisyo para sa isang tao para sa mundo? Kapag nawala ang mundo, mawawala rin ako, hindi ba? Sagot niya. Hindi pareho iyon.
Kahit ano pa ang mangyari, pareho kang mawawala. Ano ang pinagkaiba kung makikita mo pa ang mundo o hindi, giit ni Zufan. Mayroon, mahinang ngiti niya, at least alam kong may magbabantay nito para sa akin. Hinaplos ni Zufan ang ulo niya, tumango, Shuang-er, pareho ka pa rin mula pa noon. Nagbuntong hininga siya, pangako ko sa iyo mula sa Tianyu War, gagawin ko ang lahat. Hindi ko hahayaang masayang ang sakripisyo mo. Dumaan siya sa kanya ng may mapait na ngiti, gumawa ng senyas ng kamay, at binitiwan ito. Alam niyang si Shuang-er ay isa na lamang natitirang anino na maglalaho. Ito na ang kanilang huling pagkikita. Hindi na sila magkikita pa. Big Brother Zhu. Bago siya tuluyang mawala sa landas ng bituin, muling nagsalita si Shuang-er, hanggang dito na lang ang kaya kong dalhin ka. Ingatan mo ang mundong ito, ang napakagandang lugar na ito. Nayanig ang puso ni Zufan. Hindi lang ito para sa utos ni Sovereign yon, kundi para rin sa kanya. Siya ang nagpakita sa kanya ng mundo, hindi ang buong sangkatauhan. Inalay niya ang sarili para sa akin. Shuang-er. Sumigaw si Zufan, ngunit tuluyan na siyang nawala sa daloy ng bituin. Sa likuran niya, isang banal na figura ang unti-unting naglaho na may mahinang ngiti. Akala ko malawak ang puso ko, pero hanggang sa huli, isang tao lang pala ang kayang lamanin nito. Paalam, Big Brother Zhu. Hush! Sumabog ang banal na liwanag, at isang prismatic glow ang umangat sa kalangitan, misteryoso at marilad. Mula sa wala, lumitaw si Swordheart at sinunggaban ito. Tumingin siya sa mga bituin at tumango, nasa atin na ngayon ang landas ni Sovereign yon. Zufan, ilan pang alas ang meron ka? Nakatakda na ang kinalabasan. Naglaho si Swordheart. Sa isang silid sa mortal domain, nakasandal si Wurandong at nakangisi. Mula nang bumagsak ang Sword Star Empire, naging magaan na ang kanyang buhay, puro pamamahala na lang. Ang tanging natitirang tungkulin niya ay hintayin ang hudyat ni Zufan. Isang biglang pagsabog ang gumulat sa kanya. Lumingon siya, nabiyak sa 5 piraso ang nakasabit na jade plaque. Nahulog ang libro sa kanyang kamay at sumigaw si Wurandong, mga bantay. Ano po ang utos, Panginoon? Tipunin ang lahat ng aray Grandmasters sa buong lupain. Simulan ng aray, mariing utos niya. Opo. Makalipas ang 3 araw, sa dating Thunder Pavilion ng Sword Star Empire, nagtipon ang 20 aray Grandmasters, lahat ay ika-negatibo 11 grade pataas. Dumating si Wurandong nang nagmamadali, at nakita si Wu Qingqiu kasama si Shangguan Qinyan at iba pang malalaking figura ng mortal domain. Ginoong Wu, may nangyari ba kay Zufan? Kumikilos ba ang Devil Palace? Tanong ni Wu Qingqiu. Tumango si Shangguan Qinyan, si Zufan at ama ko ay nasa sacred domain. May masama bang nangyari? Hindi ko rin alam, sagot ni Wurandong. Ibinilin ng Palace Lord na kapag nabasag ang soul plaque, ibig sabihin ay critical ang sitwasyon. Kailangan nating buhayin ang recoil array ngayon, din malalaman natin ang nangyari pagkatapos. Tumango ang lahat, puno ng pag-aalala. Tumingin si Wurandong sa langit at sumigaw, tanghali na, simulan ang array. Gumawa ng mga senyas ang mga Grandmaster, at nag-ugnay sa iba pang array masters sa worldwide tunnels sa buong mundo. Isang malaking alon ang sumabog, at isang sinag ang pumailan lang mula sa Thunder Pavilion patungo sa langit. Sumunod ang 7 iba pang worldwide tunnels na naglabas din ng kanilang mga sinag. Rumble. Yumanig ang buong mundo, habang ang malalaking haliging liwanag ay parang mga sandata na dumudurog sa kalangitan. Sa Mirror Moon Cottage, ang Heavenly Sovereign ay payapang nagmumuni-muni, hanggang sa bigla siyang magising na may bahagyang pagyanig. Tumingin si Swordheart, ano yon? Gumagalaw ang mortal domain. Masama ito. Mortal domain? Tanong ni Swordheart. Yung 3 halimaw ba? Sayang at nasa sacred domain ang 5 sagradong sandata, kung hindi sana bumalik ako at inayos sila, malamig na sabi ni Swordheart. Umiling ang Heavenly Sovereign, hindi sila. Hindi sila kikilos nang hindi alam ang tunay kong sitwasyon. Gaya noon, isang aray ang na-activate. May papunta na naman sa sacred domain? Tanong ni Swordheart. Hindi, ngumiti ang Heavenly Sovereign nang may pagmamaliit, si Zufan yon. May ginawa siya. Hindi siya nagtiwala sa mga halimaw na yon noong pumasok siya sa sacred domain. Kaya ngayon, nalaman niya ang katotohanan at kailangan niya ng tulong. At para doon, tatawagin niya ang mga halimaw na yon. Tumango si Swordheart, ayusin ko ba sila?
Umiling ang Heavenly Sovereign, hindi na. Nasa akin na ang emotion path, hindi na kailangan ang mortal domain para pigilan ang bewitching. Kailangan ko lang maabsorb ang emotion path para tuluyang mawala ito. Wala nang silbi ang mortal domain. Sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang mata, at dahil pupunta sila sa mortal domain, mapapansin ng tatlong halimaw na nasa panganib ako at lalaban sila. Ang mahalaga ay maabsorb ko ang mga path. Hindi nila ako dapat istorbohin. Bantayan mo lang ako. Tumango si Swordheart at yumuko. Muling pumikit ang Heavenly Sovereign. Boom! Habang lumalakas ang pagyanig, lumitaw ang mga itim na bitak sa kalangitan. Sa mortal domain, nanginginig si Shangguan Kinyan, anong klaseng array ba yan? Bakit parang iba sa dating ginagamit ni Zufan? Mas malakas ito ng daang beses. Para na nitong sisirain ang mundo. Hindi ko rin alam. Ang sinabi lang ng Palace Lord ay kung paano ito i-activate, sagot ni Wurandong. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo sasaktan ng Palace Lord. Kapag tapos na ito, hahanapin natin siya, dagdag niya. Tumango si Shangguan Kinyan, kahit puno ng kaba ang lahat. Buo pa rin ang tiwala nila kay Zufan. Sa Albist Mountain Range, napansin ng tatlong sagradong halimaw ang pagbabago. Ang Kunpeng ay tumingin sa 8 haligi ng liwanag, nakipagkita siya sa Heavenly Sovereign at nawala ang pagdududa niya sa atin. Ngayon, kailangan na natin siyang tulungan. Matapos ang maraming taon ng plano, dumating na ang sandali. Hahahan! Mga espiritual na halimaw ng Albist Mountain Range, ako, Vaulting Kunpeng, ay lalaban para sa kaligtasan ng mundo, sigaw niya. Yumuko ang lahat ng espiritual na halimaw sa kanya. Sa Ultimate Clarity Sect, ang Decimating Dragon Ancestor ay napangiti. Sa wakas bumubukas na ang mortal domain. Ngunit bigla siyang napaisip at sumimangot, "Yeye, mga tao, puro gulo. Ayoko nang magtiwala ulit. Baka dapat gumawa na lang ako ng bagong tao pero wala rin akong makita." Sa North Sea, ang CED ay lumitaw at tumingin sa langit. Isa na namang tao ang papasok sa sacred domain. Haha, kahit ano, mas mabuting gumalaw kaysa mamatay sa paghihintay. At muling lumubog sa dagat. Boom! Lumakas pa ang 8 haligi ng liwanag habang nagsanib ang kapangyarihan ng aray. Nagtipon ang 7 world wind tunnels at sumanib sa Thunder Pavilion. Ang langit ay tila nabasag, bumukas ang isang itim na walang katapusang kalaliman. O what, ang langit na wala, gulat ni Shangguan Kinyan. Ngunit unti-unting gumaling ang kalangitan at bumalik sa asul nitong anyo. Napanganga sila. Bumalik na ang langit ni. Sa North Sea, ang CED ay natigilan. Ang barrier ng mortal domain nasira na sa wakas. Makikita ko na ang tunay na kalangitan, ang sacred domain, tumawa siya. Boom! Tumalon siya pataas at sinira ang hangganan ng dagat, lumipad papalayo. Sa Albist Mountain Range, gumalaw din si Kunpeng. Sa Ultimate Clarity Sect, nag-transform ang Dragon Ancestor at naglaho. Sa wakas nakalaya na ako. Zufan, pagbabayaran mo ito, sigaw niya bago maglaho. At sa sandaling iyon, napuno ng makapal na spiritual energy ang buong mortal domain. Ah! Ako ay nag-advance? Pati ako. Ganito pala dapat ang mundo eh. Isa-isa silang umangat sa cultivation, parang biglang nagising mula sa mahabang pagkakakulong. Hindi nila alam ito ang dating normal na mundo, matagal nang itinago sa kanila. Ang makapal na espiritual na enerhiya ay bumalot sa paligid ng mga cultivator ng mortal domain, dahilan para ang ilan sa kanila ay agad na umupo at mag-cultivate sa hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Pagkalipas ng 1 buwan, sina Wu Qingqiu at ang iba pa ay hindi na pinansin ang iba pang bagay at patuloy na nag-cultivate sa Thunder Pavilion. Pagdilat nila, napagtanto nilang mas malakas na sila ngayon kaysa sa dating invincible sword. Anong ginawa ng aray? Ang lahat ay nagtinginan ng may tuwa. Si Wu Qingqiu ay napaluha habang sinasabi, parang hindi na ito ang ating mundo, parang buong mundo natin ay nagbago. Matagal nang inaalala ito ni Zufan, pero ano ba talaga ang ginawa nito? Nakakamanghain. Tumayo si Wurandong na seryoso ang mukha. Sinabi ng Palace Lord na ang aray na ito ay mag-ugnay ng 2 mundo at pagsasamahin ang mga ito kapag na-activate. Ang napakalakas na espiritual na enerhiyang tinatamasa natin ngayon ay galing sa kabila. Yung lugar na may Devil Mountain na binanggit ni Zufan. Seryosong sagot ni Wurandong. Tumango si Wu Qingqiu na may sigla,
kaya pala napakalakas ng mga disipulo ng Devil Mountain, sobra ang kanilang cultivation environment. Dahil kay Zufan, mararanasan din natin ito ngayong pinagsama na ang dalawang mundo. Ngunit hindi natuwa si Wurandong. Hindi ako sigurado, pero may dahilan kung bakit hinintay ng Palace Lord ang pinakahuling sandali bago niya pinagana ang aray. Maaaring magkasama na ang dalawang mundo ngayon, pero kailangan natin siyang hanapin. Kailangan muna natin siyang hanapin pero, kumunot ang noo ni Wu Qingqiu, saan tayo magsisimula? Saan tayo pupunta? Nag-isip si Wurandong. Ipinakalat ko ang mga disipulo sa 5 lupain. Ngayong nagsanib ang dalawang mundo, may mga koneksyon na lalabas na magtuturo sa atin ng direksyon. Sana nga, buntong hininga ni Wu Qingqiu. Baka sa oras na mahanap natin siya huli na. Isang asul na anino ang mabilis na lumipad sa himpapawid. Isang galit na sigaw ang sumunod, "Damkot, traidor, tumigil ka." Hush! Nagulat ang lalaking nakasulob ng asul nang makita ang isang gintong apoy. Bumalik siya at gumanti ng azure flame. Boom! Nagbanggaan ang dalawang puwersa at nagdulot ng napakalaking pagsabog. Yumanig ang langit at lupa, at nagkaroon ng mga itim na bitak sa kalangitan sa libu-libong milya. Maging ang mga peak saint ay hindi kayang gumawa ng ganitong pagkawasak. Paghiwalay ng dalawang nilalang matapos ang banggaan. "Ano ba ang ginagawa mo, baliw na matandang to?" sigaw ni Kunpeng. "Ha? Hindi pa ako tapos maghiganti," sagot ng Dragon Ancestor. "Ano bang ginawa ko sa'yo? Traitor ka." Naggitngit ang Dragon Ancestor, "Kung hindi dahil sa'yo na ibinenta si Thunder Phoenix, hindi sana kami na-trap dito sa mortal domain ng ganito katagal." "Humph! Akala mo ba kaya natin kalabanin ang Heavenly Sovereign?" Malamig na tugon ni Kunpeng, "Wala kang alam sa totoong nangyari. Nandito ka lang ngayon dahil sa plano ni Thunder Phoenix at sa pagpeke ko ng kahinaan." Natigilan ang Dragon Ancestor. "Plano? Ano?" "Iyon ang kusang ginawa ni Thunder Phoenix. Hindi ko siya ipinagkanulo." Naguluhan ang Dragon Ancestor. Biglang bumigat ang hangin at naputol ang kanilang pagtatalo. Nakalabas ka na," sabay nilang sabi. "Ha ha ha. Nagsawa na ako sa North Sea. Ngayong wala na ang hadlang ng Heavenly Sovereign, malaya na ako," tumawa si habang lumilitaw bilang isang matandang may isang mata. Sumama rin siya sa dalawa. Paglipad nila ng 3 araw, narating nila ang hangganan ng Mortal Domain at Sacred Domain. Pumasok sila sa bagong mundo at sumigaw ang Kunpeng habang ang Dragon Ancestor ay umungal. Lumipad ang mga ibon, umungal ang mga dragon, at nagbigay galang ang mga nilalang. "Pagbati, Sir Kunpeng." "Pagbati, Dragon Ancestor." Ako, naiinis na," sabi ni Sigi. Pasensya na. Hindi ka rito kinikilalang pinuno," tumawa si Kunpeng. "Tara sa dagat." "Pero pupunta ba doon si Zufan?" Tumingin ang Dragon Ancestor sa mga nilalang. "Hanapin si Zufan." Isang dragon ang nag-atubili, "Ancestor, hindi ba siya yung steward ng Luo Clan?" "Siya yon," sagot Kunpeng. "Alam mo ba kung nasaan siya? May narinig kami sinabi raw niyang siya ang kinatawan ninyo at nakipagtulungan sa Sacred Mountains." "Ano? Ginamit niya ang pangalan namin," galit na sigaw ng Dragon Ancestor. "Nasaan siya? Hindi po namin siya mahanap di." "Bakit? Dahil patay na siya." "Ano?" Nanlamig ang 3 sacred beasts. Napayuko si Kunpeng. "Wala na lahat ng pinaghirapan natin, wala na ni. Father. Elder brother." Nagtipon ang mga pinuno ng Luo Clan sa main hall ng kanilang lungsod nang biglang may mga sigaw na umalingaw-ngaw. Napalingon sila sa pintuan na biglang bumukas, at pumasok sina Gu Santong, Kiao at Yelin. Ang kanilang mga aura ay malinaw na nasa scent stage na. Nagliwanag ang mukha ni Ouyang Changqing. "Yelin, mukhang nag-enjoy ka sa mga dragon. Baka dapat bumisita rin ako sa dragonizing pool." "Lumayo ka." Tinulak siya ni Yelin at mabilis na lumapit kay Luo Yunhai. "Clan head, nasaan ang elder brother ko? Bakit sinasabi ng mga dragon na patay na siya?" Bumuntong hininga si Luo Yunhai at tinapik ang kanyang balikat. May kaunting pag-asa pa si Big Brother Zuo pero si Shuang-er at Miss Yuyuy. Sila ni. Pumanaw sila para mailigtas si Dad. Umakyat si Sword Child na may mabigat na ekspresyon.
Ginamit nila ang kapangyarihan ng Sovereign Path para palakasin ang sarili at mailabas ang mahinang kaluluwa ni Dad mula sa Heavenly Sovereign. Pero hindi nila kinaya ang lakas ng Sovereign Path kaya sila'y naglaho, pati kaluluwa. Nanginginig si Yelin at napabuntong hininga. Umiyak si Kiaoer habang naalala ang mga pinagsamahan nila ni Baliyuyu. Malapit sa kanya sina Baili Jingshan at Baili Yulei. Magkakasama silang umalis kasama si Zufan mula sa kanilang nabagsak na clan, pero ngayon, isa sa kanila ay wala na. Itinuring ni Baili Yulei si Yuyu na nakababatang kapatid, at si Baili Jingshan ay lubos na nasaktan sa pagkawala ng kanilang kamag-anak. Walang galit sa kanilang kalungkutan dahil ito ay sariling pagpili ni Baliyuyu. Thunder Sword King, wala nang saysay ang paghihiganti para kay Zufan. Sabi ni Baili Jingshan, wala na si Frigid Rain Sword King, at pakiramdam ko may bahagi rin akong nawala. Kailangan nating mabuhay sa kasalukuyan at walang pagsisisi. Tumango si Baili Yulei ng mabigat. Hindi ko alam kung may kinalaman ang Sovereign Path ni Zufan sa pagpasok niya sa Emperor Stage, pero nagbukas ang aking isipan. Isang siglo akong nabubuhay sa galit, nakatuon lang sa pagpatay sa kanya, habang nakakalimutan ko ang aking ama at ang mga tao sa paligid ko. Ngayon na wala na si Frigid Rain Sword King, nakita ko kung gaano karami ang nawala sa akin dahil sa put. Thunder Sword King, umuwi na tayo. Gusto kong mamuhay ng payapa kasama ang aking ama. Nasa Drifting Flower City ang kanyang kamahalan, sabi ni Baili Yulei. Doon natin siya hahanapin. Nagulat si Baili Jingshan. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ni Zufan. Mahina niyang sinabi, alam niya ang iyong hangarin. At kahit hindi kayo maganda ang intensyon noon, inalagaan pa rin niya ang iyong pamilya. Ang dating emperador ay hindi naging bilanggo, nasa tiyanyo siya at ligtas na namumuhay. Doon naranasan ni Zufan ang pinakatahimik na bahagi ng kanyang buhay. Inaasahan niyang makakamtan din ng dating emperador ang kapayapaan. Nahiya si Baili Jingshan. Ginawa niya lahat iyon habang muntik ko nang pabayaan ang ama ko Kaya si Zufan ay laging iniisip ang lahat. May sarili siyang landas na nag-ugnay sa mga tao, iyan ang kanyang kapangyarihan. Ngumiti si Baili Yulei. Hintayin natin ang pagbabalik ni Steward Zhou. Tutulungan natin siya sa laban na ito, pagkatapos ay pupuntahan natin ang kanyang kamahalan. Ano sa palagay mo? Pumikit si Baili Jingshan at tumango habang umiiyak. Lumayas ka. Galit na galit si Yelin habang lumabas. Sino ang sumisigaw sa Luklan? Ako. Ano ngayon? Isang lalaking nakagintong damit ang nakatayo, marangal at mabigat ang presensya, kasama ang dalawa pa. Nakilala agad sila ni Nagu Santong at Kiaoer. Si Yelin na tao ay hindi kilala ang anyo ng Dragon Ancestor kaya nagalit siya. Ang lakas ng loob mo. Sino ka para mag-ingay sa Luklan? Ha? Nagpamalaki ka na pala, bata, ngiting mapanuyang sabi ng Dragon Ancestor habang tinitingnan ang kanyang disipulo. Hinila agad ni Nagu Santong at Kiaoer si Yelin palayo. Si Raulo ka ba? Kaya mong kalabanin ang tatlong halimaw. Hindi nag-alala si Konpeng at mabilis na naghanap kay Zufan. Dumating din ang mga Dragon Sense at agad lumuhod. Ancestor! Mabuti at ligtas kayo. Ha? Ikaw ang master, gulat na sabi ni Yelin. Tinitigan siya ng Dragon Ancestor. Bata, mamaya na kita asikasuhin. Nasaan si Zufan? Lumabas ka. Hindi pwedeng patay ka. Ancestor, ilang araw na ang nakalipas pinatay ang Dragon Sovereign ng 8 tao. Kailangan mo siyang ipaghiganti. Nag-alala ang mga dragon. Kumaway ang Dragon Ancestor. Kung patay na, tapos na. Humanap na lang kayo ng bagong talento. Mas mahalaga si Zufan. Patay ba siya o hindi? Natigilan ang mga Dragon Sense. Sabihin mo na. Napabuntong hininga ang dragon at nagsimulang magkwento ng nangyari si Sword Child. Pagkarinig ng tatlong senior, bahagyang gumaan ang loob nila. Naiintindihan ko. Kaya may kaunting pag-asa pa. Buti naman. Matandang dragon, isa na lang siyang sirang kaluluwa na walang lakas. Ano pa ang pag-asa, sabi ng Dragon Ancestor. Sirang kaluluwa. Humph, hindi mo sasabihin yan kung alam mo kung sino siya. Sino? Tumingin si Konpeng. Hindi ba siya pawn lang sa mga plano ninyo? O reinkarnasyon ng isang sovereign? Ngumiti si Konpeng. Halos ganoon.
Matandang dragon, naaalala mo ba ang uncrowned sovereign? Siya. Nagulat ang dragon ancestor. Ang nakababatang kapatid ng Heavenly Sovereign, ang dating tinatawag na Heavenly Daos Exalted. Si Zufan yon? Bakit siya nasa demonic path? Hindi ba layunin ng lahat ng sovereign ang supreme stage, sabi ni Konpeng. Nag-isip ang tatlong sacred beasts. Ang pagsasanib ng 10 path ang supreme stage. Talaga bang totoo ang alamat na yon? Senior, pwede bang Nag-usap ang tatlo, habang lumapit si Luo Yunhai na may ngiti at yumuko. Isa kaming tatlong sacred beasts, Vaulting Konpeng, Decimating Dragon Ancestor, at Heaven Sealing Sigi. Kami ang gumabay kay Zufan at pumunta rito para alamin ang nangyari sa kanya. Sacred beasts. Yung kayang lumaban sa sovereigns, tuwang sabi ng lahat ng Luo clan. Kapag nandito kayo, kaya nating talunin ang dalawang kalaban. Napangiwi si Konpeng. Manalo. Isa dyan ang Heavenly Sovereign na kayang kalabanin ang lahat ng mag-isa. Wala kaming laban. Tumigil kayo sa pangangarap. Ang pag-asa lang namin ay si Zufan. Pero sirang kaluluwa na siya, sabi ng Dragon Ancestor. Ngumiti si Konpeng ng malamig. Hindi ba't ganoon din si Sovereign yon? Kung tama ang hula ko, nasa Heavenly Rebirth Lake siya ngayon. Doon niya mababawi ang lahat pati ang kapangyarihang pinakamalapit sa Heavenly Sovereign. Hush! Sa isang malinaw na gabi, isang bumagsak na bituin ang humiwa sa kalangitan at bumagsak sa isang masukal na damuhan. Nang mawala ang liwanag, isang malabong anyong tao ang unti-unting lumitaw. Nasaan ako, Napatingin si Zufan sa paligid. Tahimik at payapa ang lugar, parang paraiso na walang kahit anong dumi. Sa gitna ng parang ay may malinaw na lawa, kasing linis ng salamin na nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa isip. Lumuhod si Zufan at hinawakan ang tubig. Kumalat ang mga alon sa ibabaw ng lawa, at sa refleksyon nito ay lumitaw ang dalawang tao. Ang isa ay isang kabataang nakaputi, marangal, elegante, at may otoridad. Ang isa naman ay may malamig at malupit na anyo. Habang naglalaro sila ng chess, kalmado ang kanilang mga mata, parang alam na nila ang magiging wakas ng laro. Kilalang kilala niya ito, ang Heavenly Sovereign. Napasinghap si Zufan. Anong lugar ito? Kaya nitong ipakita ang Heavenly Sovereign at hindi niya ito nararamdaman. Paano? Ang mga Sovereign ay sensitibo sa lahat ng galaw ng mundo. Little brother, talo ka na naman. Sa refleksyon, inilapag ng Heavenly Sovereign ang huling chess piece. Ito na ang ika-negatibo 79 mong talo. Hindi pa ba sapat? Little brother. May kapatid ba ang Heavenly Sovereign? O tinatawag niya lang lahat ng ganoon? Ngumiti ang lalaking nakaputi at tumawa ng mahina. Aminado ako, mahina pa ako. Hahan. Mahina, malamig na sabi ng Heavenly Sovereign. Ang umabot sa antas ko at maglaro ng chess ay hindi usapin ng swerte. Tumayo siya. Ako ang naglalakad sa daan ng mundo at kosmos. Ang Heavenly daw ang aking sinusunod. May 9 na nakarating na sa kani-kanilang landas, at isa na lang ang natitira. Tumingin siya ng matalim. Kailan ka aabot sa iyong landas at kukunin ang huling pwesto? Kapag dumating, darating, sagot ng lalaking nakaputi. Humph! Ang iyong landas ay nadungisan ng emosyon at hindi kailanman magtatagumpay. Para maabot ang akin, kailangan mong maging katulad ko, walang emosyon, walang sagabal. Oh, kuya, mahinahong sagot ng lalaki, masyado kang istrikto. Tumigil ka sa mga ngating peke mo. Nanigas ang tinig ng Heavenly Sovereign. Ang langit ay nasa itaas, ang lupa ay nasa ibaba. Ang Heavenly daw ang pinakamataas. Kami ang pinili ng mundo upang maunawaan ito. Huwag mong ikumpara sa mga mababang sovereign. Sumeryoso ang lalaking nakaputi. Kuya, kahit ang void path mo ay malakas, huwag mong itanggi ang ibang landas. Kung ang mundo ay walang emosyon, bakit ito may laman na lahat ng nilalang? Kalokohan! Tumalim ang tingin ng Heavenly Sovereign. Ang mundo ay walang puso. Ang lahat ng nilalang ay parang mga tauhan lamang sa entablado. Umaasa sila sa mundo pero ang mundo ay hindi umaasa sa kanila. Nanigas ang lalaki. Paano kung may emosyon ang langit? Impossible. Paano kung sakali? Kapag nagkaroon ng emosyon ang langit, magiging bulok ang mundo. Pagkatapos noon, umalis ang Heavenly Sovereign. Nanatiling nakatayo ang lalaking nakaputi.
Sumasang-ayon ka rin ba sa kanya? Isang matandang boses ang narinig ni Zufan sa likuran. Napalingon siya at nakita ang isang matandang nakaitim, may kulay abong balbas. Napayuko si Zufan pero pinigil siya ng matanda. Walang saysay ang paggalang ngayon. Lahat tayo ay mga natitirang kaluluwa lamang. Umupo sila sa tabi ng lawa. Nasaan ako? Tanong ni Zufan. Bakit ko nakikita ang usapan ng Heavenly Sovereign? Tumawa ang matanda. Ito ang Heavenly Rebirth Lake. Nanlaki ang mata ni Zufan. Rebirth Lake. Tumango ang matanda. Dito, ang mga sirang kaluluwa ay maaaring mabuhay muli pero may kapalit. Ano? Ang lahat alaala, emosyon, at nakaraan. Tahimik si Zufan. Kung ganoon, bakit ka nandito pa? Ngumiti ang matanda. May mga bagay na mas mahalaga kaysa buhay. Mas pipiliin kong maglaho kaysa kalimutan ang lahat. Tiningnan siya ni Zufan ng matagal. Dahan-dahan siyang tumango. May mga taong handang mawala kaysa bitawan ang kanilang mga alaala. Pero biglang umisi ang matanda. Bukod doon masaya ring manood ng drama ng iba, hehehe. Plop! Halos mahulog si Zufan sa lawa. Lintik, akala ko may lalim ka, reklamo niya habang nanginginig ang mukha. Bang! Napangiwi si Heavenly Sovereign nang makita ang pamilyar na anyo. Iniwan mo ang Mirror Moon Cottage. Ibig bang sabihin ay naalis mo na ang pang-akit, bewitching? Ngumiti si Heavenly Sovereign. Sa tulong ng landas ni Emotion Sovereign at ng aking kakayahan, naalis ko na ang kanyang bewitching. Ngunit matagal na kayong istorbo sa aking paglinang ng 10 landas. Dahil sa walang tigil ninyong panggugulo, napilitan akong unahin kayong lipulin. Sumulyap siya sa 5 sagradong halimaw. Ngayon, sabay-sabay ba kayong lalapit o isa-isa? Kinuyom ni Konpeng ang kamao. Ang harapin ka ng mag-isa ay paglapastangan sa dangal ng isang sovereign. Mapagkunwari. Tumawa si Heavenly Sovereign. Matanda, hindi ka pa rin nagbabago. Sa katunayan, mas naging makatao ka pa ngayon. Tigilan mo na ang mga palusot at lumaban kayong lahat. Hush! Sa isang kisap mata, naglaho siya at lumitaw sa gitna ng 5 banal na halimaw. Sabay-sabay silang umatake. Sumiklab ang decimating golden flame, ang bughaw na apoy, ang napakalakas na puwersa ng kilin, at ang iba pang kapangyarihan, lahat ay tumama kay Heavenly Sovereign. Ngunit naging anino lamang siya at muling naglaho. Sa sumunod na sandali, nasa ibabaw na siya ni Gu Santong. Ikaw pala ang anak ni Kilin. Hahaha. Pasensya na, ako ang pumatay sa ama mo. At mas ikinalulungkot kong kailangan kitang patayin ngayon. Boom! Isang daliri lamang ang idiniin niya sa likod ni Gu Santong. Parang bumagsak ang isang bundok. Bumulusok si Gu Santong sa lupa habang nagkadurog-durog ang paligid. Napadugo siya at namutla. Nanginig si Konpeng. Iyan ang sining ni Shadow Sovereign at ang walang hanggang lakas ni Tyrant Emperor. 2 na ang Sovereign Paths na nalinang niya. Malakas na tumawa si Heavenly Sovereign. Kahit wala ang Divine Eye of the Void, sapat na ang hilaw kong lakas upang durugin kayong lahat. Hush! Isang itim na sword wave ang humiwa patungo sa kanyang ulo. 2 daliri lamang ang itinaas niya. Sa isang pitik, nabasag ang pag-atake. Kasabay nito, isang sword wave ang bumalik kay Sword Child na nagpabagsak dito sa lupa. Pumutok ang balikat ni Sword Child at bumuhos ang dugo. Maging ang pinakamalakas na sovereign weapon ay nasugatan sa isang atake. Napasinghap si Konpeng. Hindi iyan ang sword path ni Sword Sovereign. Walang ganoong kalakas ang kanyang espada. Hindi niya kayang sugatan ng ganoon si Sword Child sa isang hampas. Tumawa si Heavenly Sovereign. Tama at mali rin. Nakuha ko na ang Demon Transformation Art ni Zufan, pati ang Apocalyptic Sword. Ang tunay na halaga ng Demon Transformation Art ay ang pagsasanib ng lahat ng landas. Pinagsama ko ang Heavenly Sword Path ni Sword Sovereign at ang Demonic Sword Path ni Zufan sa kadinagdagan ng sarili kong kapangyarihan. Iyon ang naging pinakamalakas na espada sa buong daigdig. Hindi ko na kailangang magseryoso upang patayin kayong lahat. Naging mabigat ang mukha ni Konpeng. Mas mapanganib na ngayon ang Heavenly Sovereign kaysa dati. Hindi pa man siya lumalaban ng buong lakas, malinaw na ang napakalaking agwat nila. Huminga ng malalim si Konpeng. Bumalik kayo sa tunay ninyong anyo. World Reversal Formation.
Sa isang iglap, naging napakalaking vaulting kunpeng siya, mahigit 500 metro ang haba at tinakpan ang kalangitan. Nagbalik din sina Sii, Dragon Ancestor at ang iba pa sa kanilang tunay na anyo. Maging si Gusantong ay pilit na tumayo at naging isang kilin. Umalinggaw ang kanilang mga dagundong. Nyanig ang langit. Nanginig ang lupa. Nagsitakbo palayo ang mga kultibador ng Emperor Lands. Tanging si Heavenly Sovereign lamang ang nanatiling kalmado. Sa isang kisap mata, pinalibutan siya ng 5 sagradong halimaw. Umiikot sila sa kanya habang pinagsasama ang kanilang kapangyarihan. Unti-unting nabuo ang isang napakalaking ipo-ipo. Ngunit nanatiling mapanlait ang kanyang tingin. Crack! Pinagsama-sama ang 5 magkakaibang enerhiya. Sa huling sandali bago tumama, naging isang nakakatakot na itim na enerhiya ng pagkawasak ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Heavenly Sovereign. Ito pala ni. Ngumisi si Kunpeng. Tama. Ang kapangyarihang matagal mong inaasam, destruction power. Ngayon, ipapadala ka namin sa impyerno. Puno ng pag-asa ang 4 pangbanal na halimaw. Umaasa silang sapat ang pinagsamang lakas upang sugatan ang Heavenly Sovereign. Ngunit mumiti lamang ito. Destruction power. Hahaha. Noon marahil ay ikatutuwa ko iyan. Ngayon wala na kayong silbi. Apocalyptic Thunder Flame Eye. Nagliyab ang kanyang kaliwang mata ng itim na Thunder Flame. Nagnining naman ang kanang mata sa 4 na gintong singsing. Thunder Flame Space Crusher. Boom! Nagbanggaan ang 2 kapangyarihan. Ang lakas ng pagwasak laban sa pinagsamang puwersa ng 5 banal na halimaw. Ang sumabog na shockwave ay nagtapon sa 5 halimaw sa malayo. Ang itim na enerhiya ay kumalat ng libu-libong milya at binura ang lahat ng dinaanan nito. Ang mga kultibador ng Emperor Lands na hindi nakalayo ay naglaho sa isang iglap. Sa loob ng libu-libong milya, wala nang natirang buhay. Dugo ang nagsalita si Kunpeng. Iyan ang Apocalyptic Thunder Flame Eye ni Zufan. Iikaw. Ngumiti si Heavenly Sovereign. Sinabi ko na sa inyo. Nakuha ko na ang lahat ng mayroon kayo. Sa wakas ay may naitulong din sa akin ang aking nakababatang kapatid. Ibinigay niya sa akin ang kapangyarihang ito ng pagkawasak. Hindi na sayang ang mahabang panahon ng paghihintay ko sa piyesang iyon. Tunay ngang namunga ang aking pagtitiis. At dahil bahagi rin ito ng inyong kapangyarihan, nararapat lamang na sa mismong lakas na ito ko kayo ihatid sa kamatayan. Napangiti siya ng malamig. Magsimula tayo sa iyo, tusong Kunpeng. Thunder Flame Void Annihilation. Hush! Isang napakalaking sinag ng itim na Thunder Flame ang rumagasa patungo kay Kunpeng. Namutla siya. Wakas na. Mamamatay ako sa kamay ng Heavenly Sovereign. Ile! Ngunit bago tumama ang sinag, bigla itong naglaho. Parang nilamon ng kawalan. Natigilan si Heavenly Sovereign. Unti-unti niyang ibinaling ang tingin sa lalaking nakatayo sa harapan. Isang lalaking nakaputi. Nakaunat ang isang palad. At sa kanyang mga mata, naroon ang parehong kapangyarihan. Ama! Sabay na sigaw ni Gusantong at Kiaoer, puno ng tuwa. Napabuntong hininga si Kunpeng. Zufan, sa wakas ay bumalik ka na. Ngunit umiling si Heavenly Sovereign. Hindi. Hindi siya si Zufan. Tila ikaw ang aking nakababatang kapatid na muling isinilang sa pamamagitan ng landas ng reinkarnasyon at ng pira-pirasong kaluluwa ni Zufan. Sabihin mo nga anong landas na ang tinatahak mo ngayon? Ang Emotional Heavenly Dao o ang Destruction Path? Kalmadong ngumiti si Zufan. Heavenly Sovereign, malika. Ako si Zufan. Hindi ako ang nakababatang kapatid mo. Ang tinatahak ko ay ang Demonic Path, hindi ang Heavenly Dao. Nanginig ang kilay ni Heavenly Sovereign. Hindi mo ginamit ang kapangyarihan ng Emotional Heavenly Dao ng kapatid ko. Magkakaugnay man ang lahat ng buhay mo, hindi kayo kailanman naging isang tao. Kapag bumalik ang isa, mawawala ang isa. Nangako ang hangal kong kapatid na pipigilan niya ako. Kung gayon, bakit siya ang naglaho? At paano mo nagagamit ang kapangyarihang iyan? Banayad na umiti si Zufan. Mali ka na naman. Naglaho siya at ako ang bumalik dahil naniwala siyang mas karapat-dapat akong pigilan ka. Kahit umabot ka pa sa Supreme Stage, ako lamang ang kayang lumaban sa'yo. Hindi siya. Namilipit ang noo ni Heavenly Sovereign.
Ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Zufan. Ang mga sovereign ay parang mga Diyos sa alamat. Ngunit simula pa noon, ang demonyo at ang Diyos ay magkatunggali. Kaya ang isang Diyos ay tanging demonyo lamang ang makapagpapabagsak. Ang Diyos ay naisirain ang mundo upang linisin ito. Ngunit ang demonyo ay isinilang mula sa sangkatauhan. At hindi niya hahayaang magtagumpay ka. Laging magkatunggali ang Diyos at demonyo. Iyan ang tunay na kalooban ng langit. Sinabi ni Master Nine Serenities na ibinigay niya ang kanyang landas sa kapatid mo. Ngunit naniniwala akong ang tunay niyang huling hangarin ay ang pigilan ang iyong pagkawasak sa pamamagitan ng pagpasok sa demonic path. Kaya ito ang naging ako ngayon. Malamig na umuso si Heavenly Sovereign. Sa tingin mo ba ay mapipigilan mo ako? Ang hamak na demonic path ay hindi kailanman makaabot sa supreme stage. Ngumiti si Zufan. Marahil. Hindi ko rin masasabing sigurado. Ngunit may naramdaman akong isa pang hangganan. Isang antas na walang sinuman ang nakaabot mula pa noong simula ng panahon. Kahit ikaw. Kahit ang nakababatang kapatid mo. Napatitig ng matagal si Heavenly Sovereign. Isa pang hangganan? Humph! Tama na ang pag-aaksaya ng oras. Isa ka pa lamang half supreme, ngunit nagsasalita ka na tungkol sa mas mataas pang antas. Hindi ko alam kung ang landas mo ay mula sa kapatid ko o hindi. Ngunit ang Heavenly daw ay walang puso. Ang kapangyarihan nito ay nakatakda na. Kapag tuluyan akong naging supreme, magsisimula ang katapusan ng mundong ito. At ngayong dinala mo rito ang landas ng reinkarnasyon, mas lalo mo lamang akong tinutulungan. Kasabay ng kanyang mga salita, muling bumukas ang napakalaking mata sa kalangitan. Ibigay mo sa akin ang huling landas, Zufan. Boom! Isang nakakatakot na presyon ang bumalot sa buong mundo. Nanginig ang mga tuhod ng lahat ng nilalang na naroon. Sunod-sunod na nabiyak ang lupa, gumuho ang mga bundok, at tila may di masukat na bigat na dumudurog sa lahat ng bagay. Pagkatapos ay lumitaw ang isang napakalakas na puwersang humihila, hinihigop ang bawat tipak ng bato, bundok, at lupa papunta sa napakalaking heavenly eye. Maging sina Zufan at ang 5 sagradong halimaw ay nahilarin. Wala ni isa sa kanila ang makapigil dito. Blotting the heaven. Pinagdikit ni Zufan ang kanyang mga palad. Isang makulay at banayad na liwanag ang kumawala mula sa kanyang katawan. Hush! Umakyat ito sa kalangitan at patuloy na lumawak hanggang tuluyang tinakpan ang napakalaking heavenly eye. Kasabay nito, nawala ang nakakatakot na puwersa nito. Nahulog muli sa lupa ang mga guho at ang 5 sagradong halimaw. Napatingin silang lahat kay Zufan nang may pagkabigla. Hindi nila inakalang ganoon lamang kadaling napigilan niya ang divine eye of the void. Ang pagsasanib ng 10 landas sa kanyang katawan ay nagdulot ng napakalaking pagbabago. Isang pagbabagong maaaring magdala sa kanya sa tagumpay. Bam! Ngunit agad ding nawasak ang kanilang pag-asa. Isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw at isang dambuhalang ipo-ipo ang sumiklab. Nang makabawi sila, nakita nilang nasa gitna ng unos sina Heavenly Sovereign at Zufan, nagsusuntukan ng buong lakas. Ang kamao ni Tyrant Sovereign ni. Napasinghap si Konpeng. Napakasindak ng lakas na yan. Pareho nilang ginagamit ang kapangyarihan ni Tyrant Sovereign. Pareho silang nasa half-supreme stage, ngunit kahit si Tyrant Sovereign mismo ay malamang hindi nakapaglabas ng ganoong kalakas na puwersa. Ang simpleng alon ng kanilang banggaan ay sapat na upang itapon tayong lahat. Tumango ang iba. Nag-aalalang tumingin si Gu Santong. Mananalo kaya si Ama laban sa Heavenly Sovereign? Napabuntong hininga si Konpeng. Mahirap sabihin ni. Patuloy niyang pinanood ang dalawang naglalaban habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Sa bawat banggaan ng kanilang mga kamao ay umuugong ang kalangitan. Nagkatitigan sina Zufan at Heavenly Sovereign. Biglang may maitim na usok na lumabas sa katawan ni Heavenly Sovereign. Kasunod nito, tinangay si Zufan palayo. Napasinghap si Konpeng. Pareho silang nagtataglay ng 10 paths to heaven, ngunit natalo si Zufan sa palitang iyon. Malamig na ngumiti si Heavenly Sovereign. Siyempre, ang tunay na diwa ng kapangyarihan ay nasa sovereign paths. At nasa akin ang mga yon. Kahit ano pang mana ang nakuha niya sa mga hangal na yon, hindi iyon maihahambing sa akin. Boom! Mabilis siyang sumugod kay Zufan. Mga halimaw!
Inakala ba ninyong sapat na ang mana ng 10 sovereigns upang talunin ako? Ang ginagawa ninyo ay lalo lamang ninyong tinutupad ang aking plano. Hush! Lumitaw siya mismo sa harapan ni Zufan at sinunggaban ang dibdib nito. Ibigay mo sa akin ang huling rebirth path. Tuparin mo ang papel mo bilang isang piyesa. Ngunit, hush! Naglaho si Zufan na parang isang anino. Ngumisi si Heavenly Sovereign. Shadow escape ni Shadow Sovereign. Tama na ang pagtatago. Mas kilala ko ang landas na yan kaysa sayo. Kasunod nito ay naging anino rin siya. Naghabulan silang dalawa sa himpapawid. Napakabilis ng kanilang galaw na walang sinuman ang makasunod sa kanila. Paminsan-minsan ay nagbabanggaan sila. Paminsan-minsan ay nawawala. Parang dalawang aninong naglalaro sa kalangitan. Ilang ulit nang umiwas si Zufan, ngunit hindi niya maiwan si Heavenly Sovereign. Nang mapansin niyang papalapit na ito, tumigil siya sa pagtatago. At nang halos maabutan na siya, bigla siyang lumitaw 1,000 milya ang layo. Lumitaw rin doon si Heavenly Sovereign. Heavenly Cloud Step ni Child Sovereign. Naglalaro ka ba? Sayang lamang. Lahat ng teknik na minana mo sa kanila ay lubos ko nang napag-aralan. Hindi ka makakatakas. Kalmadong sumagot si Zufan. Ang pinag-aralan mo lamang ay ang kanilang mga landas. Hindi ang kanilang mga puso. Hindi mo kailanman mauunawaan ang tunay na diwa ng kanilang mga teknik. Ngumiti si Heavenly Sovereign. At ano naman? Basta nasa akin ang 10 landas, maaabot ko ang Supreme Stage. Hindi ko kailangang unawain ang mga hamak na landas ng tao. Umiling si Zufan. Iyan mismo ang dahilan kung bakit hindi mo kailanman mauunawaan ang human path. Hindi mo alam kung paano nagbabago ang puso ng tao. Kung paano ang mabuti ay nagiging masama. O kung paano ang makasalanan ay nagsisisi at nagbabagong buhay. Tulad ng mga taong kasinghina ng langgam ngunit handang isakripisyo ang kanilang buhay upang labanan ka. Unti-unting bumagal ang kanilang paggalaw. Nanatiling kalmado si Zufan. Kahit hawak mo ang 10 landas ni lakas lamang ang nakuha mo. Hindi ang kanilang mga pinagdaanan. Sinamantala ni Heavenly Sovereign ang pagkakataon. Bigla niyang isinaksak ang kanyang kamay sa dibdib ni Zufan. Nakuha rin kita. Masidhing sigaw niya. Hindi ko kailangan ang walang saysay na karanasan ng mga insektong iyon. Hush! Hinubot niya ang kanyang kamay. Bumulwak ang dugo. Kasabay nito ay lumitaw sa kanyang palad ang isang prismatikong liwanag. Nanlumo si Konpeng. Hindi. Nakuha niya ang rebirth path eh. Nanghina siya at napaluhod. Tapos na ni. Kapag nasa kanya na ang lahat ng 10 landas, maaabot niya ang Supreme Stage. At mawawasak ang mundo. Tuluyan siyang nawalan ng pag-asa. Maging ang ibang sagradong halimaw ay natigilan. Tapos na ang lahat. Ngunit nanatiling kalmado si Zufan. Heavenly Sovereign. Nilamon ka na ng iyong mga demonyo. Napatawa si Heavenly Sovereign. Mga demonyo. Ako ang sumusunod sa Void Path. Walang demonyong makaabot sa akin. Kahit pa mayroon akong mga demonyo, kailangan ko munang magkaroon ng puso. Saan manggagaling ang heart demons kung wala akong puso? Mahinang ngumiti si Zufan. Ang kasakiman ay isang demonyo. Ang labis na pagnanasa ay isang demonyo. Ang kayabangan ay isa ring demonyo. Marami kang demonyo. At dahil walang ibang makapigil sa iyo, ako na ang gagawa nito. Tumawa si Heavenly Sovereign. Ikaw. Isa ka lamang piyesa. Mula sa akin nagmula ang landas mo. Ang 10 landas na matagal mong pinangarap nasa akin na ngayon. Maging ang rebirth path. Tumingala siya. Unti-unting naglaho ang prismatikong liwanag. Muling bumukas ang heavenly eye at muling bumigat ang buong mundo. Hahaha. Pati ang tabing ng reinkarnasyong itinayo mo gamit ang nakaraan ay nawala na. Akin na ang mundong ito. Ano pa ang magagawa mo? Tahimik na tumingin si Zufan. Heavenly Sovereign. Ang demonic path ay sumusunod sa isang batas. Kasamaan lamang ang kayang lumaban sa kasamaan. Kapag ang isang demonyo ay nilalamon ang mas mahihinang demonyo, isang mas malaking demonyo ang kailangang lumitaw upang pigilan siya. Kapag ang isang demonyo ay inaapi ang 5 tao, panahon na upang dumating ako.
Sapagkat ako ang lahat ng demonyo sa mundong ito. Naging seryoso ang kanyang mukha. Ito ang aking tungkulin. Ito ang aking misyon. Ito na ang huli kong babala. Tumigil ka na. Napahalakhak si Heavenly Sovereign. Nabaliw ka na ba? Ako ang Heavenly Sovereign. At ngayon ang magiging supreme na sisira sa mundong ito. Sa tingin mo ba ay mapipigilan ako ng isang hamak na demonic emperor? Ang 10 landas Ngumiti si Zufan. Sa'yo na ang mga yon. Wala akong pakialam. Maging supreme ka man wala rin akong pakialam. Nabuhay ako ng 32 buhay. At hindi iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Lumawak ang kanyang ngiti. Sa Heavenly Rebirth Lake, sa wakas ay naunawaan ko kung ano talaga ang nais ko. At naintindihan ko rin ang karma nating dalawa. Hindi mo ako kayang talunin. Hinayaan kitang maging pinuno ng Martial Emperor Continent o ano? Iwinasiwas ni Heavenly Sovereign ang kanyang kamay. Mapagmataas na hangal. Mahina ka na nga, nangangaral ka pa. Ikaw mismo ang tinuruan ko noon. Huwag mong ibalik sa akin ang sarili kong mga salita. Isang hakbang na lamang at maaabot ko na ang tunay na dao. Walang sinuman ang makapipigil sa akin. Kasabay noon ay nilamon niya ang prismatikong liwanag. Tahimik lamang siyang pinanood ni Zufan. Mas lalo pang nanginig ang kalangitan. Lumakas ang alon ng kapangyarihan mula sa Heavenly Eye. Mas kumislap ang gintong mga halo nito. Ipinikit ni Heavenly Sovereign ang kanyang mga mata. Isang nakapangingilabot na aura ang bumalot sa kanya. Humahampas ang kanyang buhok sa hangin habang unti-unti itong nagbabago mula itim tungo sa pilak. Biglang nanginig ang napakalaking Heavenly Eye. Pagkatapos, naglaho ito. Natigilan si Konpeng. Ang bughaw na langit ay naging dalisay na puti. Sa buong kalangitan ay lumitaw ang 13 pilak na singsing. Divine Eye of the Void, 13 yugto. Void Eye. Tuluyang naging pilak ang buhok ni Heavenly Sovereign. Pagmulat niya ng kanyang mga mata. Ang isa ay puti. At ang isa naman ay itim. Naglaho na ang Purple Lightning Gold Eye at ang Divine Eye of the Void. Sa gitna ng kanyang noo ay bumukas ang ikatlong mata. Maputla, malamig, at napapalibutan ng 13 pilak na halo, na tila mismong kalangitan ang tumitingin sa buong mundo. Dito muna natin puputulan ang ating novela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.